Leng Shuang, bumabati sa boss. Nakagisto kapag kahit hawakan na ng mga tanikala. Chinming, congrats sa iyong bagong buhay. Magkakahiwalay pa ulit ng 18 taon. Mamaya, dahan-dahan kitang paglalahuin. Bakit niyan ka lang dumating? Yue bumalik na ako. Chinming, ngayon na nalaman mo na hindi na ako magpapanggap. Maging matalino ka at umalis ka na. Kung nandito ka naman hayaan, kitang makita ano ang tunay na lalaki. Huwag ninyong sobrahin. Zhao Qingwei Ziwei. Hindi ko kayo papapatawarin. Hindi talaga. Ang kamerang ito, iniwan ito sa akin ni Chin Aotian. Sistema. Pagkakakilanlan nato ko'y. Sistema. Kinikilalang tuwirang supling ng Chin family. Sistema. Super camera system na nagpapalit ng peke sa totoong gamit. Sistema. Nagsasadawa ng binding. Sistema. Binding matagumpay. Sistema. Tila hindi pa ako tulog. Sistema. Binabati kita, tapos na ang binding. Sistema. Ikaw ang aking ikatlong may-ari. Sistema. Salamat sa paggamit ng Weilai Quechuang. Gamitin ang kinabukasan. Sulitin ang kinabukasan. Ay, sa ganitong oras, huwag ka na mag-ads. Pero sinabi nga ng lolo ko, kung may kahirapan kang haharapin, ang kamera na ito ay makakatulong na ilabas ka sa problema. Ay, ano bang makakakayahan mo? Sistema. May-ari. Sistema. Ang sistemang ito, sistema, ay may dalawang pangunahing kakayahan. Isa ay ang pagpapalit ng totoo at wad. Kayang i-monitor ng real-time ang kasinungalingan. Kapag may taong nagsisinungaling sa harap mo, ang nilalaman ng kasinungalingan ay direktang. Mapapasa sa'yo. Grabe pala. Ano naman ang pangalawa? Pangalawa, kapag kumuha ka ng larawan, kayang basahin ang mga mangyayari 5 minuto mula ngayon. Walang limitasyon sa lugar o sitwasyon. Nakikita ang hinaharap. Sistema, paalala sa host. Main mission naka-activate. Sistema, kailangan mong sa loob ng 30 araw, hanapin ang Huo Luan Zimao. Sistema, at pag naputol ito, sistema, ipapamahagi ang gantimpala. Sistema, gantimpala, 9% ng kapalaran ng dasya. Sistema, at isang World Financier Key. Alo? Pangunahing misyon. Nakarating ba ako sa ibang panahon o na-reborn? Ano ang Huo Luan Zimao? Sumisira sa pundasyon ng dasya mga taong napapahina sa kapalaran ng dasya. Itinuturing bilang Ho Luan Zimao. Sinisira ang kapalaran ng Dasha, kaya kailangan ko siyang alisin. Walang gantimpala para sa ganitong bagay. Kailangan ko pa rin gawin ito. Sistema, paalala. Sistema, natuklasan ang Huo Luan Zimao sa lungsod na ito. Sistema, may-ari, kumpletuhin ang misyon sa loob ng 30 araw. Sistema, kumpletuhin ang misyon. Ang sinumang umatake sa Dasha kahit malayo, parurusahin. Sistema, paalala. Sistema, may grandeng kasal na yung araw sa lungsod. Sistema, daganapin sa Kaisden Hotel. Sistema, may-ari, maaari kang pumunta para mag-imbestiga. Kaisten Hotel. Mga taong kayang gumastos doon, mayaman o makapangyarihan. Baka mga miyembro ng Huo Luan Zimao nakatago sila doon. Nakahanda na ang kotse ng boss. Pwede na tayong umalis. Teka, hindi muna tayo pupunta sa Lanmeng Group. Punta tayo sa Kaisten Hotel. Sige. Wait, Ziyue, Zhao Qing. Hayaan ko muna kayong magmayabang ng ilang araw. Pagkatapos kong matapos ang malaking bagay, ayayusin ko na kayo. Wei Ziyue. Ginoong Liu, narinig ko, saan ka na naman nagpapalago ng pera? Kumita naman ng malaki ha? Ay nako, hindi naman. Congrats lang. Hintay lang dito sa akin. Wei Ziyue. Hindi ko inakala na ang bida sa napakalaking kasalang ito ay ikaw pala. Chinming, gising ka pa pala. Chinming, congrats sa muling pagbuhay ng buhay mo. Salamat sa inyo. Chinming, nung panahon na yon, isa lang talagang aksidente. Huwag niyong gawing parang may sinadya naman, na para kayong may pinarusahan sa'yo. At saka, ang asawa ko ngayon ay si Zhao Qing. Huwag ka ring magsalita ng mga bagay na magpapabalik sa akin sa dati. Mapapanis lang ang pakiramdam ko. Nakakasiya. Kinming, kung pupunta ka para batiin ako, tatanggapin kita. Pero kung gagawa ka ng sabutahe, agaran mo akong iiwan. Kayong dalawa, gumawa ng ganyang bagay. Bakit parang ikaw ang may gawa? Parang ako pa rin ang may kasalanan. Malamang walang nakakaalam. Ang kasalang ito, ang sobrang marumi. Chinming, huwag kang magsalita ng ganon. Alam ko ang nangyari noon. Malaki ang naging dagok sa'yo. Pero ganyan talaga ang katotohanan. Isa kang talunan
At ang kuya kong Zhao Ching ay malapit ng maging isang CEO. Anong maihahambing mo sa kanya? Kita mo lang sa isang buwan, 3,000 na walang kwenta. Ang taunang kita ni Zhao Ching ay mahigit 10 million. 10 million? Ito ang antas na hindi mo maaabot sa buong buhay mo. Wala nga sa akin ng 10 million. Siyempre, wala ka ng 10 million. Ako? Mayroon akong mahigit 10 billion. Oh, 10 billion? Chinming, alam mo ba kung magkano ang 10 billion? Kung magkano yon? Hindi pa gabi, nag-iisip ka na ng mga pangarap. Magsuot ka na nga ng damit ng baliw. Lumabas na lang. Sira ka na. Ipa-ospital ka na lang. Huwag kang magpapahiya rito. Kuya Ching, siya talaga ay sadyang nakakainis. Dat bilyon. May dat bilyon ka ba? Mukhang may 10 bilyon ka. Kung may 10 bilyon ka naman, si Mo Yuhan, CEO ng Hans Group, hindi na siya kailangan mag-asawa-asawa para lang mag-alyansa. Sabihin ko na diretso, Mo Yuhan, nakipag-fiancé na siya sa pinsan ko. Sistema, binabati kita, host. Sistema, natukoy. Sistema, may taong nasa harap mo. Sistema, nagsisinungaling. Sistema, nakuha mo na ang CEO. Sistema, ang iyong fiancé. Talaga? Bakit di ko pa narinig yan? Ang asawa ko pa nakipag-fiancé sa iba. Asawa mo? Anong sabi mo? Si Mo Yuhan ang asawa mo. Boss, hinahanap ka ng asawa mong si Mo Yuhan. Nagpahirapan ako, sir, para makipagsabayan sa'yo. Chinming, siyempre, ikaw pa rin ang palabas. Huwag kang magtanggap sa harap ko. Anong pinagpapansin mo sa harap ko? Hoy, anong meron, mahal? Habi-miss na kita. Gusto mo bang pumunta sa opisina ko? Hintayin mo ako matapos trabaho, sabay tayong uwi. Mamaya na lang. Busy ako ngayon. Mamaya. Uuwi na ako mag-isa. Sige, yung dalawang nakakainis kanina. Sino sila? Wala. Dalawang asong ligaw sa gilid ng kalsada. Huwag kang mag-alala. Kaya ko to asikasuhin mag-isa. Inilait ninyo ang boss? Naglakas loob kayo. Hinahanap niyo ang kamatayan. Tama na, Ling Shuang. Hindi na kailangang mag-awe. Ikaw, punta ka muna. Bumili ka ng damit. Sige. Tama na, Chinming. Huwag ka na magpa-arte. Huwag mong sabihing minamaliit ko ang tao. Kung gusto mong makahingi ng inom, pumasok ka na lang mag-isa. Kung hindi, lumayas ka na agad. Tara, Yoywe, pumasok na tayo. Nakakainis talaga. Kung inom ka na. Basta, nandito ako para maniktik. Baka, dito, mahanap ang Huo Luan Zimao. Mo Yuhan! Mo Yuhan! Dahil group nandun na ang mga tao sa silid pulong. Naghihintay na sila ng 3 oras para sa inyo. Ipospone na bukas. Lalabas na ako ngayon. Makipagkita sa asawa ko. Mga tao ng Dahi Group. Pero hindi dapat sila galitan ng basta-basta. Mas mabuting makipagkita ka. Sabi ko na, lalabas na ako. Makipagkita sa asawa ko. Oppo, Mo Yuhan. Oh, hindi ba yan ang bilyonaryo? Chinming? Bakit naman? Nanalo sa loto ba? Ang saya naman niya. Pumunta siya para kumain ng libre. Siyempre, masaya naman. Ito ang... Dati kami sa Lanmeng Chinming na nagkaroon ng aksidente. Oo. Ipakikilala ko sa'yo. Siya pa nga ang dati mong boss, ha? Ayan yung tao. Siya ang bagong CEO ng Lanmeng Group. Jiang Yiying. Kung marunong ka, mag-toast ka na. Ganyan. Di mo na kailangang magbukang pulubi. Sino naman ang sinabing pulube? Sinasabi kong anong nangyayari sa'yo? Anong asal mo ba yan? Di ka na papayagang magsalita? Ako, mas may disiplina pa kaysa sayo. Ang cute naman nito. Hoy Chinming, paano ka naman magsalita? Araw nila ngayon na dapat masaya. Bakit ka mag-iisturbo? Ganun kasamang mga salita na nasasabi mo pa. Wala kang pinag-aralan, talaga. Mukhang tama na tinanggay ka ng company dati. Tama talaga. Ano ka ba? Akala mo ikaw ang magaling? Umalis ako dahil nasaktan ako, hindi ako tinanggal. Pakilinaw mo nga, nagre-react ka lang ng walang kwenta. Ikaw? Sino nagsabing walang kwenta? Tinuruan ba kayo ng parents niyo na respeto sa dati mong boss? Isang dating boss lang naman siya. Ano naman kinalaman nun sa akin na yon? Nasa ilalim ng ilong ko ang bibig ko. Sasabihin ko kung ano ang gusto ko. Sabi ko na nga, ikaw ba ang may pakialam? Sige. Tara, gawin natin sa paraan ng mga kabataan. Labas isa sa isa. Tama na, tama na. Walang dahilan makisuklam sa kanya. Boss Jiang. Ganitong tao? Hindi sulit pansinin. Kung makipag-away ka sa kanya, panalo man o talo, lugi ka pa rin. Sige. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mag-asawa ng muka. Chinming. Paglaon, paikutin ko muna kayo. Bahala ka. Zhao Ching, Wade Ziwe. Dahil nakita tayo ngayon, ayusin na natin ang dapat bayaran. Kanina sa daan, kinuwenta ko nakahiga ako ng kabuuang 7 buwan. Bayad para sa nawalang sahod at medical at moral na pinsala. Bigyan niyo ako ng $3 million lang.
Chinming, karapat-dapat ka ba sa 3 million pesos? Inaamin ko, hindi ako nag-ingat na naging ganito ang nangyari sa'yo. Pero pagdating sa paghingi ng tawad, nagsorry na rin ako noon. Ang dapat bayaran, 700,000. Binigyan ko na rin. Ngayon, nangahas pa. Humihingi pa ng pera sa akin. Maniwala ka? Ire-report kita ng pangangikil. Sa totoo lang, hindi naman ako kulang sa pera. Ang mga ilang milyon yan. Pero hiwalay ang usapin. Ang utang niyo sa akin, kailangan ninyong bayaran. Iche-check ko yan yung sinabi mo kanina. Kung totoo nga, bayaran niyo ulit ako ng 2,300,000 lang ang kailangan. Kulang kahit 1 sentimo. Ibubunyag ko kayo ngayon din. Alam mo ba? Ano ba sinasabi mo? Ang asawa ko, pero ang asawa ko si George, isang Dasha tycoon. Siya ang pangunahing kinatawan niya sa Dasha. Ang ganitong impluensya. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Nangahas ka pang guluhin ang kasal niya? Ulitin ko, kulang kahit 1 sentimo. Ibubunyag ko ang lahat. Binigyan kita ng pagkakataon, di ba? Gusto ko makita paano mo lulutasan o guluhin itong lugar. Tawagin ninyo ang mga tao. Ling Swan! Boss, nandito na ako. Linisin ang lugar. Opo. Sandali. Ang tatlong ito, manatili. Opo. Anong balak mong gawin? Chinming, ginagawa mo yan? Isa yan sa paglabag sa batas. Ano ang ginawa ko sa'yo? Ako? Hindi ko alam saan kayo kumuha ng mga aktor na to. Mukhang profesional pa. Pinayaran para gumanap. Chinming, sobra ka namang gutom sa pansin. Wala ka bang ibang gawain? Para lang sa imahe, nagpapanggap na mayayaman. Hindi ko na napansin dati na talagang tanga ka pala. Tama na. Ngayon, ito ang araw ng aking kasiyahan. Ayoko nang makipag-aksaya ng oras sa'yo. Sa card na to, may $3 million. Kunin mo na. Kunin ang pera at umalis ka na. Ayoko manalangin makita ka kahit 1 minuto. Ayaw kitang makita kahit 1 minuto pa. Umasa ka na mabuti ka. Basta ko. Aalis na rin ako. May problema ka talaga. Tama na, Yuyue. Balikin na natin ang mga bisitang ito. Sandali. Bayad na nga ang pera, pero kayong dalawa wala pang paumanhin sa akin. Chinming, huwag kang magabuso. Ayaw ng asawa ko makipag-usap sa'yo. Huwag kang palalo. Chinming, ang pasensya ko ay may limitasyon. Kung gusto kong ayusin ang katulad mo, parang laro lang yan. Sa kapangyarihan ng asawa ko, ang sirain ka ay kasemple ng pagdurog sa langgam. Mas mabuting lumuhod ka at mag-sorry. Kung hindi ko sigurado makikita mo pa ang araw bukas. Tama yan, Chinming. Sino ka ba sa tingin mo? Nakakainis na. Galit na nga si Chingge. Magmadali kang lumuhod sa harap ni Chingge at humingi ng paumanhin. Kung hindi, dadalhin ka ng nakahiga. Sino ang may aruga na dadali ng asawa ko ng nakahiga? Bakit naman siya narito? Sino siya, mahal? Mo Yuhan, CEO ng Hans Group. Kasabay nito, siya rin ang aming kakumpetensya. Ito ang misis ko. Ang ganda naman. Sino yung nagsabi niyan kanina? Lumabas ka rito. Palaway. Maliit na babae. Ako ang nagsabi. Ano ngayon? Tatawarin mo ba ako? Paano ka naman nananakit ng tao? Natatapang kang sakta ng misis ko? Kung gusto mo, sige na. Ano bang magagawa mo? Ikaw, Pasensya na, mahal. Pasensya na at napahiya ka. Walang siya. Wala naman kaming nasaktan. Hayaan mo sa akin. Ayusin ko. Sige, salamat na rin. Mag-sorry kayo kay Chinming. Bakit naman kami magsusorry? Kayo ang nanakit. Bakit kami ang magsisi? Mga tao, basagin ninyo ang mga binti nila. Opo. Oy. Walang ganun kailangan. Sige na. Official akong humihingi ng tawad. Pasensya na. Chinming, pasensya na. Mahal, okay lang ba? Gusto kong pilitin silang lumuhod. Mag-sorry kayo sa akin. Sige na. Ganyan na. Paano naman ako, basta kayong papakawalan? Zhao Ching Wei Ziwe. Isasagot kayo ng paisa-isa. Mo Yuhan, sinong di nakakakilala sa pamilya ninyo? May kaguluhan kayo sa loob at labas. Kung hindi ninyo aayusin ang problema ng pamilya ninyo, kundi kayo pa ang lumalapit sa akin. Sasabihin ko na ang totoo. Ang krisis ng Hans Group ninyo ay ginawa namin ni George. Tama, kayo nga ang may gawa. Buti na lang, handa na ako. Nakuha ko ang malaking financier para iligtas. Sinong di alam na si George ang kumakatawan sa mga kumpanyang konektado sa Daksha? Sinong magtatapang kumontra sa kanya para tumulong sa'yo? Paano kung Dasha naman ang tutulong at ang mga lihim na pamilya ang sasali? Hindi pwede. Talagang imposible.
Si Han Lao, hindi siya mukhang kulang sa pera. Nakatira siya sa ganitong kupas na lugar. Di pa nakalipas ang ilang minuto, 4 na tao na ang lumabas. Ang kakaiba talaga ni Han Lao. Kailangan nating mag-isip ng paraon. Paano ba nakalimutan ko pa pala ang pagtingin sa hinaharap? Mamaya, kukunin ko ang kamera. Kukunan ko ng larawan ng isang tao yung pwedeng pumunta rito kay Han Lao. Hindi to basta-basta. Hindi sila mga ordinaryong tao. Baka makita ko pa ang Huo Luan Zimao. Isang tama, 2 benepisyo. Tingnan natin paano nila ginagawa sakto para matuto. Itong 2 tanga, bakit sila nandito? Bakit nila sinira itong jade na ito? Peke pala ang jade nila. Sakto. May totoong isa rito. Mahal, nandito na ako. Mamaya may makikilala tayo. May magandang palabas tayong mapapanood. Sino? Anong palabas? Hindi kita sasabihan. Malalaman mo mamaya. Kumusta po, Han Lao? Nagpa-appointment ako sa inyo. Mo Yuhan. Nandito ako para magpabati sa inyo. Bakit ngayon ka lang dumating? Sa wakas, dumating ka rin. Inaasam ka namin. Sa wakas, dumating ka na rin. Kayo kakilala? Han Lao, nagkamali po ba kayo ng tao? Hindi po. Ang wenwang guwa ko hindi kailanman pumapalya. Chinming, ikaw, ang taong hinihintay ko. Han Lao, interesado ka pa rin sa mga mystikal? Talaga? Kahanga-hanga. Baka ang pangalan ko rin hinula ninyo? Tigilan muna natin yan. Ang gusto kong malaman ay nasaan ba siya talaga? Ayos ba ang buhay niya ngayon? Sino ang tinutukoy ninyo? Hindi ko masyadong gets ang ibig ninyong sabihin. Pasensya na, pasensya. Ako, medyo na-excite ako. Ganito kasi, alam ko. May darating ngayong araw na kakaibang tao. Papapasok siya sa tindahan. Siguro makatutulong siya hanapin ang matagal nang nawalang kaibigan. Pero paano kayo makakasiguro sa taong yan? Si Chinming nga pala yon. Pakiusap. Huwag makialam. Usapan ko kay Chinming ito. Ang bagay na ito, para sa akin, napakahalaga. Pasensya na. Sige kayo, magpatuloy. Sa totoo lang, nauusisa din ako. Paano kayo makakatiyak na matutulungan ko kayo? Mahanap ko ang taong hinahanap ninyo? Parang isang malabong pakiramdam. Kahit sabihin ko, baka di nyo maintindihan. Pero, malino kung masasabi, sabihin ko sa inyo kung tutulungan ninyo. Akong hanapin ang taong nawalan sa akin ng maraming taon. Ibibigay ko sa inyo isang malaking kapalaran. Hindi kayo malulugi. Ang peking matanda na yan. Talagang marunong mag-double standard. Han Lao, sobra po kayo. Kung tungkol sa malaking kapalaran, ang hiling ko lang, tulungan ninyo si Mo Yuhan Na malagpasan ang kanyang krisis. Walang problema. Pagpopondohan si Mo Yuhan, Agaran, 15 trillion pesos na pumapasok. Salamat po, Han Lao. huwag mo akong pasalamatan. Pasalamatan mo na lang si Chinming. tayo na hindi na kailangan ng pasasalamat. Han Lao, paano kita matutulungan maghanap ng tao? Tara na. Sino ang hinahanap ni Han Lao? Sa tingin ko, makakatulong kami. Tama, Han Lao. Sa kakayahan ko, maghanap ng tao madali lang. Totoo. Kakilala nga. Ako, hindi ko mahanap ang tao. Ikaw ang makakahanap. Mas kayang-kaya ka kaysa sa pamilyahan namin. Mas may kakayahan ka. Hindi. Hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, marami akong kakilala. Baka makatulong sila. Ilabas mo na. Narinig ko na si Han Lao kakamailan ay naghahanap ng mataas na kalidad na jade. Dinala ko ito para sa iyo. Lala mo yung kalat na yan? Humingi ka tulong, dalang peke. Hindi ka marunong tumingin. Paano mo nagawa bumili ng peke? Nanong pa sa akin ang batang yun. Sabi niya, garantisado to, totoo. Si Han Lao mismo nagsabi na peke to. Pwede bang talagang totoo to? Hahanapin ko siya ngayon at papasukin ko ng pananagutan. Han Lao, huwag ninyo na silang pansinin. Ang dalawa nilang yon, parang may sira sa ulo sila. Palagi silang may gustong gawan ng gulo. Ang pinakamahalaga ngayon ay tulungan si Han Lao na mahanap ang tao. Gusto kong marinig yan. Pero naman, pumunta ka muna sa labas at maghintay. Ako naman may sasabihin ako ng pribado kay Chinming. Oh, sige. Chinming Mag, ingat ka sa kanya. Han Lao, anong ibig ninyong sabihin yan? Nakikita kong madilim ang iyong noo. Iyak na may darating na malaking sakuna. Kapag kasama mo si Mo Yuhan, hindi ito maganda ang kahihinatnan. Sige. Tandaan ko yan, Han Lao. Binigay ko na sa iyo ang kapalaran. Nasa iyo na.
Halika, ibigay mo sa akin ang pendant. Sadyang wala kayong mapaglilihim. Paano ninyo nalaman? May dala akong isang jade pendant. Para ito sa inyo. Sa wakas, nakita ko na siya muli. Ito ako, nung panahong yon, ibinigay ko ito sa kanya. Hanlao. Ito ang lugar na dinadalaw mo araw-araw. Dito ang napagkasunduan namin na magkita. 18 taon. Naghintay kayo rito ng 18 taon. Hindi ba kayo natatakot na sayang lang ang paghihintay? Anong alam mo? May mga bagay na hindi mo talaga kailangan ng dahilan o kahulugan. Kailangan mo lang malaman kung kailangan mo bang gawin ito. Kapag sigurado ka na ang tagumpay o pagkabigo. Hindi na mahalaga. Hanlao, napakataas ng antas ninyo. Sobrang humahanga ako. Sabihin nyo, anong gagawin ko para makatulong sa inyo? Inuturing mo talaga akong parang isang santo. Alam ko lang na may posibilidad ka. Hanapin mo ang taong kailangan kong makita. Paano mo gagawin yon? Ewan ko. Sige, bibigyan kita ng paraan. Camera. Mayroon pa akong kayang maghulaan ng hinaharap. Superphone. Kung dito sila, lugar kung saan sila nakikita. Ang matandang kaibigan na to malamang nagtatago. Ayaw niyang makita ni Hanlao. Kapag na-picture ko siya, mahahanap ko siya. Pero ang kamera ngayon, bawat araw isang kuha lang. Hindi sapat yan. Sistema, congratulations host. Sistema, naayos na ang functionality ng super camera na humuhula ng hinaharap. Sistema, naayos na. Sistema, ngayon maaari mo na. Sistema. Gamitin ito ng walang limitasyon. Grabe, sobrang swak ng timing mo. Ang astig. Ito. Hanlao. Hanlao, kailangan muna nating umalis dito. Nakita mo na siya. Nasaan siya? Hindi ako sigurado, pero may nakuha akong lead. Umalis na tayo muna. Chunming, Sabi mo, itong clue na to. Ano ba talagang clue na to? Hanlao, huwag po kayong magmadali. Narito na. Nasaan siya? Hanlao, malalaman natin pagpunta natin. Tara! Hindi ka ba umalis? Shufen. Ikaw talaga, Shufen. Sinuyod ko buong Changcheng. Hindi kita makita. Hindi ko inakala. Ikaw pa lang palaging nasa tabi ko. Shufen, ano man ang mangyari ngayon, ako, wala na akong pagsisisi. Bakit ka nandito? Ikaw ba, babalik mo ba ang pendant? Ako. Nawala ko yon. Shufen, nahanap ko na ito. Gusto kong ibigay ko ulit sa'yo. Nahanap po ba yon? Ibibigay mo ulit sa akin? Para muling patibayin ang ating pagmamahalan. Maghihiwalay pa ba tayo ng 18 tao? Hindi. Wala na ang makakahiwalay sa atin. Shufen, nung araw na yon hindi ba? Pinilit ba ng pamilya at mga nakatatanda ko na iwan ka? Hindi nila alam na ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Alilito talaga sila. Hanlao. Sa loob ng 18 taon na ito, kahit hindi tayo nagkita, pero dito nakikita-kita araw-araw. Kontento na ako. Shufen, sumama ka sa akin. yung batang Chinming ang talino niya. Parang sa lamang kero pa nga. Pagkatapos kunan, nawala yung camera. Paano naman siya magiging salamangkero? Dapat nasa kamay niya ay may dala siyang isang espesyal at makapangyarihang bagay. Hindi mo ba napansin? Nang makuha niya ang mga litrato, doon lang niya nalaman kung siya ang tao na hinahanap ni Hanlao. Kaya nasa kamay niya. Siguro may isang espesyal na makapangyarihang kamera. Anong mahiwag ang kakayahan nito? Parang sobrang misteryoso. Oo, alam ko. Tahimik ka nga. Pasensya na. Ang ibig kong sabihin, ang teknolohiya ngayon ay napaka-advanced. Baka hindi alam ni Chinming kung saan siya kumuha ng isang na pwedeng paliitin o nakatagong kamera. At ang kamerang to ay talagang makapangyarihan. Kunin na lang natin ang kamerang yon ng ninakaw. Ganyan, makakaya natin na. Sa harap ni George, magawa ng malaking utang na loob. Oo, gawin natin yun. Chinming, official kong ipapakilala sa iyo si Ginang Shufen. Noong panahong yon, ang dasya namin ay inatake ng mga banyagang puwersa. Ang ilang tagapagmana ng tagong angkan. Ang ilan ay pinatay, ang iba na may dinukot para sa ransom. Swerte akong nasagip niya. Kung hindi dahil sa kanya, ang pamilya naming Han matagal na sanang wala. Malinaw na gustong sirain ito ang kapalaran ng Dasha. Posibleng ang dayuang puwersang ito ay ang Holuan Zimao. Sobrang swerte talaga. Ginang Shufen, salamat sa inyong kabayanihan. Wala yan. Sa ganong sitwasyon noon, kahit sinong taga-Daksha, hindi mananahimik lang. Pero
Kapag nalaman nila na ikaw ang nagsagip sa akin, tiyak na ang tapang mo hindi basta-basta taglay ng lahat. Ikaw ang aking tagapagligtas. Utang na loob ko. Higit pa rito, ikaw ang aking mahal. Anong kalokohan yan? May iba pa rito? Wala akong pakialam. Gusto ko lang ipahayag ang pagmamahal ko. Noong araw, kung hindi lang ako masyadong nag-alala, hindi sana namin ito napalampas. 18 taon na. Tama. Tama si Hanlao. Kapag umiibig, sabihin mo. Tapat at walang itinatago. Huwag tayong mabigo sa isa't isa. Ayos! Ang talagang tapat. Huwag tayong mabigo sa isa't isa. Oo, Hanlao. Tayo dalawa. Di rin natin sinayang ang isa't isa. Nais ko lang itanong, Hanlao, noon panahong yon laban sa angkan ninyo, ang puwersang dayuhan na yon, ano ang nangyari sa kanila kalaunan? Kung ganoon, hahayaan ko pa ba silang manira sa dosya? Pinagsunod-sunod ko silang tinapos. Inatay ko na sila. Hindi ko alam. Sila ay galing sa labas ng bansa. Anong puwersa yon? Aglaon. Qinming sinabi sa akin na sila ay Huo Luan Zimao. Sila nga pala. Kilalang kilala mo ba sila? Hindi ko sila personal na kilala, pero narinig ko na ang pangalan. Tama nga, ang Huo Luan Zimao noon nawasak na. Di ko'y nakala. Matapos ang 18 taon, babalik pa rin sila. Ngunit na yon, ako ang kalaban nila. Ay Hanlao ang Chin na tumulong sa'yo noon. Si Qinming at siya, medyo magkamukha sila. Hindi ko napansin kung hindi mo sinabi. Tingnan mo. Alos, magkamukha talaga Kuya Chin. Ikaw din ang aking biyaya at tagapagligtas. Tatanungin kita, ano ang pangalan ng lolo mo? Ang lolo ko ay Chin Aotian. Kaya nga, anak, ang laki ng ating tadhana. Huwag nang magtanong. Mula ngayon, kahit ano paman, hanapin mo lang ako. Sige. Salamat, Hanlao. Ngayon, gusto kong mas maintindihan ang grupong Huo Luan Zimao. Ikaw nagtanong ka sa tamang tao. Sabihin ko lang, Hindi talaga pwede. Paano ka susugod ng harapan? Utak mo ba? Baka may tubig sa utak mo? Ano gagawin natin? Mamaya si Qinming kailangang sumama siya kay Hanlao. Sabay silang aalis. Hindi din natin pwedeng sa harap ni Hanlao, madakip ang tao. At si George nandyan na siyang nawawalan ng pasensya. Kailangan nating pagbilisan ang pagbagsak kay Qinming. Gamitin ang tinuro mo. Hindi ba naghahanap na ako ng paraan? Pero nakakagulat naman. Sabi mo bakit si George palaging sumusunod at hindi bumibitaw kay Qinming? May hinanakit pa sila? Bakit nakikialam ka? Ano pakialam mo? Gawin mo lang ang sinabing ipagawa sa'yo. Tapusin mo lang ang misyon. Ganyan. Kapag lumabas si Qinming, magpapadala ka ng isang kasama, magpapanggap na aagaw ng gamit niya. Ililihis nito ang pansin ni Hanlao. Ganon. Sa tabi ni Hanlao, hindi na tayo mag-aalala. Tama. Ang talino mo pa rin, Chinga. Dumating na ba kayo? Maging alerto kayo lahat mamaya. Boss. Qinming! Ngayon, hindi lang kukunin ko ang super camera mo. Papatumbahin pa kita para ilabas ang galit ko. Takpo! Bakit tumigil ka? Hahaha. tapos ka na, Qinming. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Alam ko na. Yung dalawa. Si Zhao Qing at Jiang Yiying. Pinadala ba ng dalawang tanga na yon? Kalukuhan. Hindi ko talaga sila kilala. Kung ganyan, paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi ko basta inulaan. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Ibigay mo na ang kamera. Paano niya nalaman tungkol sa camera? Nangyari ba? Nakita niya ako nung kinukunan ko ng litrato? Hoy, bata! Ibigay mo ngayon ang nasa iyo lahat ng may halaga. Ibigay mo! Jiang Yiying, magpalit ka naman ng damit. Di mo nga kaya ang ganoon lang? Qinming, bilisan. Ilabas ang mga gamit mo. Ibigay na. Paano mo nagawang tawagin? Ang pangalan niya? Hindi ba tuloy mabubunyag tayo? Zhao Qing, ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Nagre-record ba kami ng short? Ngayon kasi, sino pa ba nagfi-film? Ah! Ilabas mo ang super camera mo. Hindi kita papahirapan. Tatakas ka? Hindi ka ba mayabang? Magpanggap ka uli, tingnan natin. Jiang Yiying, hinahanap mo yan, di ba? Lahat kayong nakakulong na. Nagpapanggap pa rin. Maniniwala ka ba? Babasagin ko ang mga binti mo ngayon. Hindi ka makakatayo ng 100 araw. Oy, boss! Qinming! May superpower siya! Ako rin! Itiwala ninyo sa akin. Aasikasuhin ko. Sistema, pinabati ang host. Sistema, natukoy. Sistema, may taong nasa harap mo. Sistema, nagsisinungaling. Sistema, nakuha mo ang likas na kapangyarihan. Ang astig. Likas na kapangyarihan. Mas bongga ito kaysa sa maliit na salamangka. Ano to?
Sinabihan ba kitang umalis? Nakkamali. Mga tropa, kung nagbibiro ng kami sa'yo. Biro lang. Sige, gusto ko rin magbiro sa saktan kita. Aagawin ko lahat ng gamit mo. Huwag, huwag, huwag. Chinming, nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad. Halika rito. Ah, Halika rito. Lumapit ka ng konti. Sinming, Hindi tama. Medyo kakaiba tong tao. Tayo, aalis muna tayo. Zhao Qing, sinabihan ba kita na umalis? Pagkatapos ninyo akong guluhin. Akala ninyo matatapos na to kapag umalis kayo. Ano gusto mo? May isang tanong. Sino ang nag-utos sa'yo? Paulit-ulit ninyo akong tinatarget. Mas mabuti na magsabi ka ng totoo. Kung hindi, paputulin ng mga alipin mo. Ihihiga namin kayo ng 100 araw. Si George, CEO ng CIE. Ano? George. Nakasakit pa ako sa kanya? Hindi ko alam. Bilang isang vice-president, araw-araw ba akong gagawa ng ganyang kalokohan? Sino ang itatanong ko? Si George ba yun? Si Huo Luan Jimao ba yun? Alam niya na ako ay apo ni Chin Aotian. Kaya tinatarget ako. Gusto niyang maagapan ako. Tama. Ganun nga. Magaling. Akala ko nga hindi ko alam. Saan hahanapin ang Huo Luan Jimao? Ikaw mismo ang nagdala sa kanila sa pintuan mo. Hintayin mo. Kukunan kita ng litrato. Sisikapin kong aalisin ko kayo hanggang sa ugat. Ano ba ginagawa ng babaeng to? Hindi uuwi buong gabi. Tinawag niya ako dito para magpakitang romantiko. Mahal, may problema ka ba? Bakit? Wala, please. Hindi ba pwedeng magromantiko tayo bilang mag-asawa? Pwedeng-pwede naman, pero ito medyo masyadong biglaan. Mahal. Maganda ba ako ngayon? Ang ganda. Magsalalita ka ng maayos. Mahal. Ngayon, inasikaso mo ang usaping pamilya. Salamat sa pagod mo sa pag-aayos ng krisis ng pamilya. Okay lang, hindi ako kasing pagod mo. Siyempre naman. Bukas. Magpahinga ka bukas. Ay, bukas, kailangan ko pa ring makipagkita sa isang importanteng kliyente. Ito ba yung tungkol sa business forum? Oh, hindi ko rin alam kung bakit. Marami ngayong araw mga matatagal na kumpanya ng Daksha ang napipigilan. Pupunta ako para alamin ang dahilan. Hindi natin pwedeng hayaang ang mga kumpanya natin sa Daksha mabagsak ng basta-basta. Siguradong muli itong Huo Luan Jimao ang nasa likod nito. Nagsimula na sila na kumilos. Teka, mahal baka bukas makikita ko ang isang nakakainis na tao. Pwede mo ba akong samahan? Mas komportable ako kung sasama ka. Yung taong kayang pagkamuhiin ng asawa ko, siguradong hindi mabuting tao. Sino siya? George, dayuhang negosyante na may lahing siya palagi niya akong inaabala. Sinabi ko na ng malinaw sa kanya. Nakipag-engage na ako. Ah, siya pala tong lalaki. Mahal, kilala mo siya? Narinig ko na dati tungkol sa kanya. Palagi nilang binabanggit siya. Karamihan puro tsismis lang. Pag binanggit siya, agad na bumabagsak ang mood ko. Oy boss, wag nang sabihin. Wag kang gumalaw. Ang dating mo, bagay na sa isang pinuno. Uy, pag gumalaw ka, lalong bagay pa talaga. Boss, pupunta tayo sa komperensya na yon. Dapat pa tayong kumuha ng intel doon? Hindi. Pupunta ako para makita si Mo Yuhan. Anong kalokohan na kongreso yan? Wala akong interes. Oh, Mo Yuhan. Astig talaga siya. Boss, may mata ka talagang napakainam. Ayusin mo ang bunganga mo. Tuwagin mo siyang ginang. Maging maginoo tayo. Naiintindihan mo? Anong sabi niya? Oh. Magaling. Anong inaarte mong banyaga? Dito muna tayo sa araw na to. Umaasa ako na mabilis kayong kikilos. Hindi ninyo hayaan ang mga labas na tawanan ako. Walang sinuman o koneksyon ang makakagambala sa Dasha na pundasyon ng negosyo. Tapos na ang pagpupulong. Ngayon, iminumungkahi ko na ang CEO ng Hans Group, si Mo Yuhan, ang maging vice-presidente ng Chamber. May sumasang-ayon? May tututol? Tumututol ako. Grabe, totoo. Sumusumpa ako. Totoo lahat ng sinasabi ko. Seryoso, 5,000 pesos lang yan. Sisisinungaling pa kita? Pakinggan mo, buong Yunjing Villas to. Akin lahat yan. May konting problema lang, na-freeze ang pondo ko. Sa ganun, bukas na pag na-unlock, ibababa ko sa'yo ng 10 beses. Sistema. Congratulations, host.
Detected someone lying to you. Nakamit mo ang ownership ng Yunjin Villas na worth billions. Totoo, binigay? Kung hindi ka pa maniniwala, bukas gagamitan ko ng guarantee ang Anya Shi. Itong mysterious ng bodyguard group, alam mo yan, di ba? Ah, oo, tama yan. Oo, akin din to. So relax ka lang. Bukas, ibababa ko sa'yo ng 10 o 20 beses. Sistema. Congratulations, host. Detected someone lying to you. You are now the boss of Anya Shi. Ling Shuang, nagpupugay sa boss. Ito ang Wushan order. Pwede mo akong tawagin anumang oras para lumaban. Sinasabing naging 4C ko na ba ang babaeng mandirigma ng Anya Shi? Ang sarap nito! Boss, may utos ba kayo? Sama ka sa akin sa isang lugar. Opo. Numero ng card? Ah, sandali lang, iisipin ko muna. Kung hindi mo alam, wag nang mag-alala. Ngunit kung nalaman na, dapat may gawin. Hindi ako mapakali kung makakakuha ng ganitong lakas at hindi ginagamit. Senpai, gusto niyo ba na sakpan ko siya? Ay, hindi na kailangan. Kung ikaw ang gagawa, sayang ang potensyal. Susuntukin ko lang ng insulto para magbalik loob siya. Sistema. Natukoy ang mabuting puso ng host, ginawaran ng maliit na anino. Inaasahan na parusahan ang masama at protektahan ang mabuti. Anong klaseng bagay yan? Anonino? Anong kapangyarihan yan? Ang maliit na anino ay pwedeng gamitin lang laban sa masama, limitado lang sa katawan ng masama, pipigilan ng galaw at makasisira ng butot litid. Mga bahagi ng katawan? Ibig sabihin, pwedeng patahimikin sila o magpalagot ng buto. Ok lang, di ba? Kung susubukan mong mandaya ulit, hindi kita papansinin buong araw, kuya. Naalala ko na, ang card ko ay... Ang card ko ay... Karapat dapat ka. Boss, paano niya nagawa yan? Sikreto. Sumasalungat ako. Si George, ang CEO ng Shai. Hindi magandang dating niya. Ginoong George, ito ang aming Daksha Chamber of Commerce. Pagpupulong, pakiusap, huwag kayong... Hindi ako nandito para manhimasok. Botohan ninyo yan. Gusto ko lang na wag mapagod si Mo Yuhan. Kaya ayokong siya ang umupo sa pwesto na to. Sig. George, huwag mo akong tawagin ganyan. Hindi tayo ganoon ka-close. Wala na akong sasabihin sa'yo. Ito ang asawa ko, Chinming. Kakilala kayo. Kayo nga lang ay engaged. May pag-asa pa ako. Ito si George. Bakit parang hindi siya masyadong matalino ang itsura? Ito ba ang Huoluan Jimao? George, tama na. George, payuan kita. Lumayo ka sa asawa ko. Huwag kang magpagamit. Mas mayaman ako kaysa sayo. Mas may kapangyarihan at mas gwapo rin ako kaysa sayo. Hindi ka karapat-dapat kay Mo Yuhan. Isang playboy na arogante na nanaabuso. Kung ang taong ganito, Huoluan Zimao. Eh kung ganyan, sobra na talaga. Magsalita ka, boy. Nanahimik ka? Huwag kang maging sobrang walang hiya. Sige. Sige, relax tayo. Mag-offer ka ng presyo. Magkano ka handang umalis kay Mo Yuhan? Si Yuhan ay hindi isang kalakal. Magpakita ka ng respeto sa akin. Kung hindi, hindi na ako mapapakumbaba. Gusto mo bang saktan ako? Kung hindi ka nakakaintindi ng tao, wala akong pakialam. Halaka, baby. Walang disiplina. Bakit ka natitigil? Ihatid niyo siya sa ospital. At saka, ipacheck ang ulo niya. Boss. Ano? Sinasabi ninyong matanda na ako. Pero 10 years na akong nasa industriyang ito. 10 taon na. Hindi nagdududa ang experience ko. Mantiwala kayo. Kaya ko to. Ang trabahong ito. Sige, ayos. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Kuya. Chinming. Kuya. Saan ka nagpunta? Halos mamatay na ako sa paghahanap sa'yo. Kuya, pasensya na. Pagising ko, abala na ako. Kaya nakalimutan ko. Halika. Umupo ka. Kumain ka na ba? Hindi pa, kuya. Gagawin ko ng pagkain para sa'yo. Hoy kuya, pagod ka na siguro buong araw. Magpahinga ka muna. Uy, bumalik na si Chingming. Oy, hipag. Hindi na kita nakita ilang araw. Suot mo na rin yung suit mo. Ay naku. Chingming, Oy. ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Matuto ka sa akin. Magsuot ka ng suit. Kailangan, naka-leather shoes ka. Ay naku, huwag mo na siyang pakialaman. Asikasuhin mo muna sarili mo. Kumusta naman trabaho mo? Hans Group. In-employ na nila ako. Huwag mo akong lokohin. Narinig ko na kasi, sabi nila nga,
Tinaboy na kanila. Mahigit 40 ka na. Walang na-accomplish. Ikaw lang ang Hipag, sobra ka naman. problema namin ng asawa ko. Anong kinalaman mo dun? May pakialam ka ba o wala? Kung wala, umalis ka na. Wala akong panahon para mag-imbita sa'yo. Bakit mo kinakausap ang kapatid kong lalaki? Bakit mo kinakausap ang kapatid kong lalaki? Ano, hindi na ako may kinalaman? Ang tungkol sa kuya ko, iyon ay problema ko. At saka ang kuya ko ay natanggap ng Hans Group. Hey, tunay kayong magkapatid ah? Hangyabang ninyo. Magkamukha pa talaga. Tumahimik ka. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Yung 700,000 ng kapatid ko, kinuha mo at tinago. At ginamamit mo pa ang pera para magpalibre o magpakaayos. Nagmamalabis ka. Na-accept na daw agad? Sino ang magpapatunay? Ako ang magpapatunay. Kapatid. Paano mo kilala ang CEO ng Hans Group? Siya ba ang asawa ni Mo Yuhan? Mo Yuhan na. Kapatid, mahaba ang kwentong yan, pre. Siya ang magiging misis ko. Sa loob lang ng ilang araw, paano ba nagbago ka ng ganito? Bakit bigla kang iba na? Ay, bigla kong naalala ang ilang bagay. Sinabi sa akin ng lolo ko. Kapag ang buhay mo may malaking pagbabago, sinabi niya na sasabihin niya sa iyo ang isang lihim. Anong lihim? Nahanapin mo ang isang tao. Sino? Master May. Sigurado ka ba na dito? Tito, excuse me, dito malapit pa may isang taong tinatawag na Master May? Patawad, dito malapit pa may isang taong tinatawag na Master May? Tito. Oo, Master May yun. Bakit mo siya hinahanap? Kung wala namang dahilan, umalis ka na dito agad. Kanina lang, may mga mabagsik na tao na inagaw si Master May. Ewan ko kung anong gulo ang nangyari. Kanina pa ako, nakumbinsi ko nang umalis ang 3 grupo na naghahanap kay Master May. Kayo rin, umalis na kayo. Wala namang kaso, huwag kayong magkaproblema. Oy, Tito. Salamat po. Sa maikling panahon, ang dami ng taong kumakapit kay Master May. Tiyak may iniinda si Master May. May problema siya. Naku, mahal. Nakalimutan ko ang isang importanteng pulong. Dahil hindi namin siya nahanap, ihahatid mo muna ako. Pabalik sa grupo, okay? Okay. Naku! Si Chinming na batang yon, tinangkapang mag-ambush. Naku! Boss, ano ang balak mong gawin? Unahin nating kunin si Mo Yuhan. Pag nakuha, ang buong sigla ng Jiangcheng mapupunta sa kamay ko. Hindi ba? Kung gusto ko, gagawin ko lang. Si Chinming naman. Pahala na siya. Nagkakamali lang ako. Medyo napagiwanan. Hindi ako nakalihis, kung hindi naman, sa isang laban. Kaya ba niyang talunin ako? Nakuha ko na yan nung 11 pa ako. Umalik na siya. Kumusta? Walang problema, boss. Tara na. Lumabas ka. Kung alam mo ng ganito kalalim, tiyak ka kasama namin. Tinawag mo akong mag-isa, tapos hindi ka lumalabas. Ano ba talaga ibig sabihin nun? Umutot na naman si Chinga. Pag natrap ang tamad na asno, marami siyang dumi. Nasaan ang boss ninyo? Bulag ka ba? Nangahas kang saktan si Mr. George. Wala ka ng takot sa buhay, ah? Anong poseng yan? Kumusta ka? Ayos mo ko, ah? Halika, hampasin mo ako. Hampasin mo na ako. Walang disiplina. Tanga. Master Mekong, makikipagtulungan ka. Sisiguraduhin kong makakalabas kang buhay. Salita mo. Ano ba ang huling baraha ni Chinming? Ang gusto mong malaman. Kahit isakay mo pa sa kabaong, hindi ko sasabihin. Hindi ka na makakapeligro kay Chinming. Alam mo ba kung sino ako? Huo Luan Zimao. Isa lang silang kupa ng basura.
Kumusta, Chinming? Ako si Master May. So kayo pala si Master May. Sabi ng lolo ko, kaya ninyo, tulungan akong linawin ang mga bagay. Gusto kong malaman tungkol sa Huoluan Zhimao. Ilang tao ang dumating na yon? Eksakto, ilang tao? Hindi mo kailangang isipin yan. Kailangan mo lang alisin ang kanilang leader. Pag nagawa mo yun, matatapos na ang misyon. Sino ang leader nila? Isang babae. Isang babaeng kilala mo. Matalino siya sa panlilinlang. Magaling din siya magkunwaring iba. Kilalang kilala ko siya. Kung sasabihin ko sa'yo na siya ay Mo Yuhan, ano ang gagawin mo? Ano? Paano possible yan? Walang imposible. Based sa mga ebidensya na hawak ko ngayon, lahat ay nagtuturo sa Hans Group. Kung si Mo Yuhan ay bahagi ng Huoluan Zhimao, dapat alam na niya ang tungkol sa lolo ko. Walang dahilan para hindi niya tanggalin ang hadlang na ako. Bakit hindi pa siya kumikilos? Ano ba ang hinihintay niya? May mali rito. Nakuha ko ang litrato niya. Sistema. Walang anumang tugon mula sa sistema. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Kung ang Huuluan Zhimao ay ang minamahal mo, ano ang gagawin mo? Hindi ko alam. Ayokong saktan ang taong mahal ko. Pero hindi ko rin kailanman ipagkakanulo ang Dasha. At hindi ko palalampasin ang sinumang nagtatangkang wasakin ang kaaway ng Dasha. Pero hindi ko kailanman ipagkakanulo ang Dasha. At hindi ko palalampasin ang sinumang nagtatangkang wasakin ang kaaway ng Dasha. Sige, sapat na ang sinabi mo. Hindi sayang ang ginawa namin paghanda para sa'yo. Nagbayad kami ng napakalaking halaga. Ano ang ginawa ninyo? Ang nahuli, si Master May, tunay na nakatakdang magsakripisyo. Sa isang hindi na nalalaman na lugar, hindi malalaman ng mga tao ang ginawa niya. Ngunit tatandaan namin, bayani siya na namatay para sa Daksha. Ayon. Sige na yon. Wala akong panahon para malungkot. Ang mga sinabing palatandaan, ikaw na ang magpatunay. Tandaan mong sinabi ngayon. Saan ka pupunta? Lilinis ko na ang mga yan para sa'yo. Maliit na hadlang. Hahayaan ko sa'yo ang malaking isa. Mo Yuhan. Sino ba talaga siya? Hindi ba yan si Sekretarya Zhang? Tala! Miss Mo, ito po ang dokumentong hiniling ninyo. Ilagay mo na lang sa mesa. Kakaiba. Isa lang siyang sekretarya. Bakit siya may mamahaling kotse? At mukhang may katayuan pa. Ay naku, Ang pogi ng mukha ko. Mo Yuhan sobra na ang pang-abuso mo. Mo Yuhan, sobra na ang pang-abuso mo. Ayaw niyang tumanggap ng inumin na ito? Siya na ang paparusahan. Kailangan natin siyang turuan ng leksyon. Ayos. Nice, nice. Huwag mo akong gayahin. Kusang nagkabisa. Zhao Qing. Kontakin ang ating mga kasosyo. Ipatuloy ang pag-atake sa Hans Group. Gusto kong tuluyang busakin ang pamilya ni Mo Yuhan tuluyan silang gagapiin. Opo, boss, aksyonan ko agad. Tutukan si Qin Ming. Opo, opo. mas mabango pa rin ang hangin sa labas. Sobrang sikip sa loob ng silid-pulong. Ang haba at nakakainip ng board meeting na to. Akala ko may malaking bagay. Pero sila pala, kinausap lang ako para humingi ng mga maliliit na interes lang. Tara na. Tama. May tanong lang ako. Nag-aral ka ba sa ibang bansa? Hindi. Pagkatapos ng college, pinaalis na agad ng pamilya. Tinawag sa kumpanya para tumulong. Anong meron, mahal? Wala, okay lang. Nagtatanong lang ako. Yung pamilya mo naman may banyagang dugo ba? Wala naman. Ano bang kaso sa'yo? Hindi ba kabanyaga ka pala, espiyang pang negosyo? Paano naman posibleng ganyan? Kung ako naman? Kung ikaw nga? Patayin na kita. Ikaw? Papatayin mo ako? Sige, uunahin na kita. Ang dami naman. Ang galing mo, mahal. Kumusta naman? Gusto mo ba? Bad guy. Hintayin mo ako. Ngayon,
Sa gilid ng Mount Wanchi ng aming lungsod, natagpuan ang bangkay ng isang walang kilalang kalalakihan na nasa gitnang edad. Ayon sa ulat ng reporter sa eksena, ang bangkay na ito ay pinagmalupitan habang buhay at pinagsasakitan ng hindi kilalang paraan. Batay sa investigasyon ang nasabing kalalakihan Ay dati umanong nasa ilalim ng tulay. Nagsasasabi ng kapalaran para mabuhay. Qingming. Hanlao, bakit kayo nandito? Hala, alam nyo ba nalilinisin ko ang mga miyembro ng Huuluan Zimaw? Kaya personal kayong dumating para tumulong? Yung pugad nila nasamsam na namin. Tanda na ako, hindi na gaanong makakatulong. Dumating lang ako para makisaya. Napanood ko ang balita. Ako din, kaya ngayong araw, kaya kami nandito. Ang nasabing nakatatanda ay para sa Dakhya. Ako naman, niyang pangalan niya hindi ko man lang alam. Chinming ah? Huwag kang malungkot. May halaga ang bawat tao at ang pagpili, iyon ang desisyon niya. Inialay niya ang sarili para sa Dasha. Siya ang bayani ng Dasha. Tama, Qingming. Huwag mong pasanin yan. Ikaw, Mai, mas mahalagang bagay kang dapat gawin. Napasara na namin ang maraming pugad. Wala kaming natuklasan. Isang pinunong antas. Mukhang para mahuli ang pinuno. Hindi ganong kadali. Si Mo Yuhan ay matalino. Kung siya nga ang pinuno ng Huoluan Zimao. Hindi siya basta-basta magbubunyag. Pero ang sekretarya Zhang na nasa tabi niya, kahina-hinala siya. Nakita ko siya ngayon nang hindi sinasadya. Sumakay siya ng mamahaling kotse papunta sa trabaho. May mga nag-e-escort pa sa kanya. Hindi lang ang pagkakakilanlan niya ay kasing simple sa labas. Hinihinala ko pumasok siya sa Hans Group na may ibang intensyon. Ang ibig mong sabihin, Sekretarya Jiang gusto niyang pabagsakin ang Hans Group. Siya yon, ang pinuno ng Huoluan Zimao. Hindi natin maiwasan ang gayong posibilidad. At may isang mahalagang tanong pa. Anong mahalagang tanong? Ang pagpunta ko sa iyo, alam lang iyon ni na Qingming at Mo Yuhan. Kung hindi siya ang pinuno ng Huoluan Zimao, baka isa sa mga tao sa paligid niya. Kung may tao sa paligid niya na palihim naglagay ng pag, maaring nauna sila sa atin. Nauna kaming nakaabot sa ilalim ng tulay. Tama ang iyong pagsusuri. Naalala ko yung sasakang yon. Dumating sila ng mabilis. May halong intensyon. Mabilis ang kilos nila. Hinila nila ang tao papasok sa kotse. Tapos agad-agad. Mabilis akong umalis. Bumalik para i-verify sa bahay. Sandali. Qingming kung hindi si Mo Yuhan. Wala pa ring malaking problema. Pero kung siyang, hindi ba't maaring mapahamak ang plano natin? Sakto naman. Pag-uusapan ko na lang siya ng diretsyo. Pumalik na ngayon si Qingming. Dapat pa ako magtapakpo para makikinig ng lihim? Yuhan, Mahal, saan ka pumunta? may nangyari kanina. Lumabas ako sandali. Ano yon? Mas importante pa kaysa sa akin. May tanong ako. Ikaw? May tinatago ka ba sa akin? Lahat may mga sikreto. May kanya-kanyang sikreto. Ikaw, wala ka bang sikreto? Itinatago mo ba sa akin? Ganito na lang, babaguhin ko ang tanong. Yung sa kumpanya mo, Sekretarya Zhang kilalang kilala mo ba siya? 1 taon na siya sa kumpanya. Lagi siyang masipag. Ibig mong sabihin, hindi pa siya matagal dito, di ba? May problema ang taong to. Simpleng sekretarya lang siya. Anong problema niya? Isang sekretarya lang siya. Anong problema? Ibigay mo yung bag mo ng trabaho. Ibigay dito. Ayan. Nandito lahat. Ito. Sino ang gumawa nito? Sino pa ba? Yung masipag mong sekretarya. Sekretarya Jiang. Anong gagawin niya? Tumawag sa pulis. Huwag. Iwanan mo to sa akin. Ayusin ko ito. Naniniwala ako sa asawa mo.
Kuya Ching, may kumuha kay Mo Yuhan. Tumulong kayo! Tutulong ako. Ako lang ba? Sabi ng boss, kung mawala si Mo Yuhan, kukunin niya ang lahat ng pag-aari mo ngayon. Yuhan! Chinming! Chinming, ayos ka lang? Kumusta? Huwag mo akong takutin. Chinming, ayos ka lang? Kumusta? Huwag mo akong takutin. Mo Yuhan! Mas mabuti, pag-isipan mo muna. Mag-isip ka para sa sarili mo. May huling salita ka ba? Kayo? Pumunta kayo para? Kunin ang pera ng tao para ayusin ang problema nila. Huwag kayong magtaka kung kikilos ako. Kahit sino man ang umupa sa inyo, magbabayad ako ng triple sa kanila. Masyado mong binababa ang Profesionalismo ko. kailangan mo ngayong araw. Sandali lang. Hindi mo ba tapos-tapos yan? Dapat mo akong sabihan kung bakit na ba. Ayoko namang gawin ito nang hindi alam. At saka abutin ng 20 bilyon, buong ari-arian ko palayain mo ang asawa ko. Wala itong kinalaman sa kanya. Mukha nga nasuban to, napakahalaga sa iyo, ha? Habang may pagpipigil pa ako sa galit ko, Yuhan! Kuya Ching, parang nasugatan si Mo Yuhan. Dinala siya ni Chinmin sa ospital. Tulad ng sinabi ko, maluba ang sugat sa kanyang utak. Kung magigising siya man ay nasa kanyang kapalaran na. Sa ngayon, ito na lang ang pwedeng gawin. Ginawa na namin ang lahat. Paumanhin. Ginawa na namin ang lahat. Paumanhin. Huwag mag-alala. Chinming magigising siya. Nilinisan ko na ang bahay at tinanggal ang lahat ng bakas. Tara, ako mismo ang makikiharap sa kanya. Huwag magpadalos-dalos, Chinming. Baka masira ang malaking plano. Huwag kang mag-alala, may alam ako sa ginagawa ko. Sa tingin ko, maaring maalis na si Mo Yuhan sa mga pinagkihinalaan. Ipinagsasakripisyo niya ang sarili para iligtas ka. Dapat hindi na siya konektado sa Huo Luan Zimao. Nasaan si Master May? Hinuli na siya. Sa Paliparan. Pagkatapos mong surin, lalabas ako papunta ng Paliparan. Hahabulin ko siya at ibabalik. Tara, punta tayo at kausapin siya. Secretary Zhang, nagkita na naman tayo. Ang pag-atake kagabi, ikaw ba ang nasa likod nun? Ako ang gumawa. Siguro, tapos na sila ngayon. Ayos! Ha ha ha! Ako ba ang hinahanap ninyo? Bakit nasasangkot pati ang iba? Huwag kang madaaksaya ng pagsisikap. Hindi ko gustong magsalita. Walang makakapilit sa akin. Pinapabayaan ninyo siya. Kunan mo na siya ng litrato para sa huling alaala. Ano? Paano nangyari to? Ano? Sistema. Yung sinabi mo kanina, hindi ito mukha ng tao. Anong ibig sabihin nun? Kulo ang isip ko ngayon. Sabihin mo ng mas simple. Ang ibig mong sabihin, kung ang Huo Luan Zimao ang tunay na pinuno, ang pagkawala ng kapalaran ng Dasha, titigil yon. Naintindihan ko. Ang pinuno ng Huo Luan Zimao ay iba. Pampalit lang siya. Kailangan ko mahanap ang tunay na pinuno. Doon lang matatapos ang lahat. Paano ko malalaman, boss? Nang pumasok ako, nakahiga na siya sa lupa.
Nasa lupa rin ng iba. Hindi ba dati galit kayo kay Mo Yuhan? Bakit na yun kay siya, ganito kayo kabahala? Alam mo ba kung ano ang minahal ng labis, kinamuhian ng labis? Huvak magalit, boss. Huvak magalit. Hindi ganyan ang ibig sabihin ni Zhao Qing. Hindi ganyan ang ibig sabihin ni Zhao Qing. Na-curious lang ako. Gusto kong sirain ang karera niya. At saktan siya. Magkaiba yan. Alamin ninyo kung sino ang gumawa nito. Kahit sino pa yan, papabayaran ko siya. Sige. Ayusin ko na to. Kanselahin ang pag-atake kontra sa Hans Group. Ipagbigay alam sa lahat ng kasosyo, magtipon sila ngayong hapon para sa pulo. Unahin kong durugin ang iba pang kumpanya sa Dacia. Lalo na yung kontra sa Hans Group na may alitan sa kanila. Kapag nagising si Mo Yuhan, bibigyan ko siya ng isang malaking sorpresa. Opo, boss. Ayos, ganun na. Ako ang makikipag-ugnayan. Sa aming lihim na pamilya at sa iba pang matagal ng kaibigan, mapapansin nila at magbabantay. Sa anumang kahina-hina lang high-level na tao. Ipagpapatuloy ko ang paglilinis ng mga miyembro ng Huuluan Si Mao, hahanapin ang kanilang mga leader. Kapag nadiskubre, pakidumating kayo para kumpirmahin. Salamat sa inyo, mga nakatatanda. Wala yon, dapat lang. Xingming, bumalik ka na agad. Magpalipas ng oras kay Mo Yuhan. Baka paggising niya, hindi ka na makita. Pagkatapos itong nangyari, mukhang mananahimik mo na ang Hualuan Si Mao. Dapat tumahimik sila ng ilang araw. Ikaw naman, magpahinga ka ng mabuti. Makihalubilo ka sa kanya. Oh, Chinming, talagang pasensya na. Hindi namin inasahan na ang bagay na ito abot pa sa iyong kasintahang nakatakda. At nasaktan pa siya dahil dito. Ako naman, dati pa nagdududa ako sa kanya. Sapat na. Hindi ninyo kasalanan ito. Ako ang nakapagpahamak sa kanya. Mga nauna sa inyo, uunang pupunta ako sa ospital. Manatili tayong magkakonekta. Mga nauna sa inyo, uunang pupunta ako sa ospital. Manatili tayong magkakonekta. Siye. Dali, umalis ka na. Anong meron, Hanlao? May kakaiba ba? Sila ba'y umabot na sa ganitong punto? Nakakahiya at malakawawang tada na nga. Yuhan, bakit ka naman naging ganun kataanga? Bakit mo kailangang sumalo para sa akin? Kung mangyari ulit ito, pangako, huwag mo nang gawin yon muli. Hindi talaga pwede. Hihintayin kita. Basta magising ka lang. Handa kong ialay ang buhay ko. Malinaw na ang sinabi ko. May tanong pa ba? Tapos na ang kulong. Josh! Nagmamadali ka ba? Jinong Sun. Pupunta ako sa ospital. Bibisitahin ang isang kaibigan. May iba pa po ba kayong tanong? Inilaan mo lahat ng iyong enerhiya. Pinagtutok mo lahat para lamang mapasaya si Mo Yuhan. Medyo hindi yata tama yon. Kahit ikaw ang pinuno ng chamber. Pero ang pera natin, hindi naman ito nagmula sa wala. Na. Di ba? Boss, sumasang-ayon rin ako. Tumahimik ka. Mga kasama, Sa tingin ko, may punto si Ginoong Sun, may katwiran pa rin. Noong hindi pa engaged si Mo Yuhan George, may pag-asa ka pa. Para sa grupo, magdudulot ng malaking benepisyo. Pero nakipag-engage na ang tao. Nakarinig din ako. Parang hindi ka naman pinapansin niya eh. Ikaw, pilit pa rin dumikit. Mga Ginoo ayaw namin kunin ang aming interes tapos magbayan ng ganitong risk. Tama iyon ang tingin ko kapareho ni Mr. Zheng. Kung ikaw ay pipilitin mo pa rin, wala kaming magagawa kundi umatras. Good luck sa'yo. Tinatakot mo ako. Takutin mo na lang. Tingnan natin kung anong magagawa mo. Hindi kailangan ng Chamber of Commerce. Na magmadali. Sige, tapos na kami, tutuwa na lang kami sa iyong kapalaran. Hindi kailangan ng chamber ng mga tulad ninyong walang kwenta. Peak at mayabang na banyaga. Hindi naman ninyo talaga binibigyan ng respeto kami bilang tao. Kanina sa meeting, ganun na ang ginawa niya.
Walang hiya. Kinabaitaan ko pa siya at tiniligan ko ng tubig. Tapos tinulak pa ako para lumayo. Ano ba yung klaseng ugali? Huwag kang mag-alala. Hindi siya magtatagal na mayabang. Oh, paano mo nasabi? Oh, paano? Naipadala ko na ang kanyang mga kalukuhan sa itaas. Maniwala ka, bibilis ang resulta. Hoy. Chairman ba yan? Ah, Oo, sa tingin ko, handa na siyang pamunuan tayo. ako ba? Sige, sige. Yes! Magandang balita, Kuya Ching. Siyempre naman. Kasi ngayon, naibaba na ng chairman si George. Mula ngayon, ako na ang pangunahing kinatawan ng Dasha at bagong pangulo ng Chamber. Ayos, Ion. Yung peking dayuhan na si George, nagsisiksik na ba ng gamit? Malamang, kukunin na niya ang opisina. Sigurado. Mo Yuhan. Mo Yuhan, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas maayos ba? Sino ka? Bakit nandito ako? Asawa ko? Nag-asawa na ako? Hindi. Pero, engaged na tayo. Pare. Sigurado ka ba na hindi ito isang reality show? Totoo, asawa ko to. Sigurado ka ba na hindi ito isang reality show? Totoo, asawa ko to. Grabe, kano nakadrame nito? Wala ka naman nakaka-amnesia, di ba? Amnesia? Bakit ako nagka-amnesia? Naalala mo ba? Kagabi, may pumasok sa bahay natin. Ano ba talaga nangyari? Medyo delikadong sitwasyon. Habang inahabol ko, isang kumot ng Huoluan Zimao na taguan. Bigla kong napansin na kamakailan lang sila nagdagdag ng maraming high-level na tao. Parang may malaking galaw na gagawin sila. Na yung beses, ako, halos nasira ang lahat doon. Ay, delikado. Anong nangyari, Hanlaw? May alam ka ba? Nakatanggap ako ng balita kaninang hapon. Ang ilang pangunahing kumpanya sa Daxia ay biglang tinamaan ng napakalakas na organisasyon. Kung hindi ito malutas ng maayos, maalangan ang pundasyon ng ekonomiya sa Daxia. Ang Huoluan Zimao ay naghahanda ng malaking galaw. Sa tingin ko, sila ang may gawa. Tama. Sa napakasama nitong timing. Ang isipan ni Chinming ay nakatuon lang kay Mo Yuhan. Kung papasok siya sa laban, magiging magulo ang isip niya. Kung may mangyari sa kanya, paano natin naharapin? Ang lolo niyang si Chin Aotian. Paano natin sasagutin? Ang lolo niya. Tama ka. Kayo, mas gusto ko pang manatiling walang alam. Si Chinming. Sa usaping ito. Ayon na lang ang bahala. Hanggang sa huling sandali. Huwag makialam. Sa tingin ko, sina Chinming at Mo Yuhan may malaking kapahamakan silang haharapin. Ibig mong sabihin ito na ang pagkakataon. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Huwag natin silang ilahok. Naiintindihan ko. Sa lakas natin, di naman tayo walang laban. Ipatawag ko agad ang mga tao. Handa kaming umatake anumang oras. Ikaw naman, patuloy mong bantayan ang galaw nila. Nakaredy kami para magsimula ng labanan. Ganito na lang. Tayo hatiin natin ng operasyon. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Kung alis ka, sinong tutulong sa akin ibalik ang alaala? Pabalik din ako agad. Tatawag lang ako. Ay, huwag! Kung asawa mo ako, anong tinatago mong kahiyahiya? Na natatakot ka na malaman ko? Pwede mo akong suntukin sa harap ko kung yan ang kailangan. Ano ba akong ikinakahiya? Sige, kahit sa'yo, wala akong itinatago sa'yo. Bakit walang sumasagot? Kumusta? Anong sinabi nila?
Wala kang dapat ikabahala. Magpahinga na muna tayo. Hayaan mo akong makasama ka pa. Tayo na. Dalhin mo ako sa lugar na dati nating pinuntahan. Tulungan mo akong maibalik ang alaala. O hintayin muna natin matapos ang check-up ng doktor. Pagkatapos na lang pag-usapan. Ayos lang yan. Tara na. Ito ang negosyo ng pamilya mo. Hans Group. Ikaw ang CEO dito. Bakit mo ako dinala rito? Namiss ko lang ang ilang bahagi ng alaala mo. Hindi naman lahat ng alaala nawawala. Oo nga. Walang problema. Madaling-madali. Madalas tayong pumupunta rito. Kapag naglibot ka pa, maalala mo rin ako. Huwag na, mahal. Pag naalala ko itong lugar na to, iilang salita lang ang pumapasok sa utak ko. Overtime. Sige na nga, lumipat tayo ng lugar. Alam ko na kung saan kita dadalhin. Saan? Sundan mo ako. Dito ba tayo kumain dati? Oo nga. Marami pa tayong masayang bagay. Nakakainip. Wala bang kahit ano masayang lugar? Ano ba tong relasyon natin? Sa totoo lang inuna, namin ang kasal. Hey, teka. Naalala ko na kung saan naalala ko isang lugar na pwedeng pumukaw sa memorya mo. Saan? Halika, sundan mo ako. Mahal, bakit mo ako dinala sa lugar na to? Mahal, bakit ang pangit mo sumayaw? Hindi ka kasing astig sa akin. Maganda ang sayaw mo nung nakaraang beses. Paano naman? Ganyan ka sumayaw nung nakaraan? Naalala mo ba? Inilagay mo ang paa mo sa akin. At sinabi mo pa, sandali lang. Mas pangit pa yung sayaw niya dati kaysa sayo. Mo Yuhan, hindi ba talaga hindi ka naman nawalan ng alaala? Mo Yuhan, magsalita ka. Talagang hindi ka nawalan ng alaala. Mahal, nagkamali ako. Huwag kang magalit, ha? Bakit naman ako magagalit? Ayos ka lang, mas natutuwa pa nga ako. Ang saya na, ayos ka lang. Mahal, patawad, pinabahala kita. Tanja, pangako ka huwag mo na uulitin to. O sige? Kung may mangyari sa'yo, anong gagawin ko? Sige. Boss, ang saya. Ayos ka lang. Natakot ako. Ling Shuang, bakit ka nandito? Ayos lang ako. Huwag kang umiyak. Delikado ka. Bakit hindi mo ako tinawag? Halos hindi na kita makita. Walang oras noon. Hindi ko alintana sa sundan kita palagi. Babantayan kita. Hoy, sapat na ba ang pagyakap? Oo nga. Anong ibig mong sabihin? Nandito pa ako. Paumanhin! Misis ng boss ako! Sobrang na-excite ako. Bahala na. Huwag kang mag-isip ng kakaiba. Nag-aalala lang ako para sa kaligtasan ng boss. Wala akong ibang ibig sabihin. Maging tapat ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Oy, mahal. Saan ba tayo pupunta nga? Nalilito ka na. Nalilito ka na. Pupunta tayo kay Hanlao. Tatanungin siya ng ilang bagay. Tungkol ito sa malaking komersyal na sakuna sa Dacia. Tama. Siyempre, si Hanlao, nakaranas na ng ganitong mga kalaban dati. Kailangan ko siyang konsultahin. May kakaiba talaga kamakailan. Maraming malalaking negosyante ang kumuha ng pribadong bodyguard. Ang anyesya namin halos hindi na makahabol sa trabaho. May nag-alok pa ng malaking pera, inaanyayahan ako para protektahan siya. Tumanggi ako. Bakit ka tumanggi? Bukas ang negosyo natin, bakit pa tayo tatanggi? Kahit sino, pwedeng pumunta. Mananagot siya. Sa trabaho. Hindi ko pwede. Ako ang inatasang magbantay sa boss. Ginagamit ka para magbantay. Ano ba sa tingin mo ako? Alam ko. Inaapi ng ex ng boss. Ikaw ang lumalabas para sa kanya. Inalipusta ang kuya ng boss. Ikaw din. Upang ang pamilya Chin, huwag mapahiya. Nasa panganib ang boss. Ikaw din. Ibinuwis mo ang buhay para iligtas. Wala talaga akong ibang ibig sabihin. Gusto ko lang protektahan ng boss. Mas mabuti, sabihin mo ang totoo. Kung hindi, talaga. Naku, sige na. Kamakailan maraming malalaking tao nagkakaroon ng problema. Nag-aalala ako, ang kaligtasan ni Hanlao. Mas mabuti, magmadali tayong pumunta. Xingming, uminom ng tsa? Hindi pa ako may gana uminom ng tsaa. Hindi ba ayos na si Mo Yuhan?
Bakit ikaw mukhang balisa pa rin? Nakaalam ako ng isang mahalagang bakas. May gusto sana akong ipatanong sa inyo. Anong clue? Anong clue? Si George ay malamang na ang leader ng Huo Luan Zimao. Handa na kaming manlaban. Ano ba talagang tinatanong mo? Ang Huo Luan Zimao, 18 taon na ang nakalipas. Isa lang ba ang kanilang leader na pumunta sa Daxia? Sa normal na kalagayan, ganon. Kapag natapos na nating maalis ang leader ng Huo Luan Zimao, ang labanan sa negosyo na nakakaapekto sa kapalaran ng Daxia ay matatapos na. Ibig sabihin, ang leader ng Huo Luan Zimao ngayon, isa lang din dapat. Tama. Sa normal na kalagayan, ganon. Sinabi sa akin ng iyong lolo noon na baka sa isang araw, babalik sila upang guluhin ang Daxia natin. Ang pamilyang Huo Luan Zimao, bihasang mahirap magkaanak. Ayon sa nakasanayan, sa bawat henerasyon, isa lang ang anak. Sige, naintindihan ko na. Uwi ka na. Magpahinga ka muna. Tungkol sa mga nangyayari ngayon, ipagkatiwala mo na sa amin. Maliban kung talagang kinakailangan, hindi ka namin naabalahin. Sige. Medyo magulo nitong mga nakaraang araw. Nag-ingat ka ha. Nagpadala ako ng mga tao. Handa silang protektahan ka. Sige, tingnan mo. Ginagawa ka naman. Ano? May nakuha ka ba? Nalaman ko ang ilang mahalagang impormasyon. Ayos yun. Tama. Ang babaeng bodyguard mo ay magaling. Kakatumba lang yan ng 4 na tao. Yung mga nakaitim ba sila? Sana sila. Opo, boss. Naipigil na namin sila. Magaling. Dalhin mo ako ron. Sige. Ano yon? Lahat sila ay... Pareho sila ng mga nakaengkwentro ko dati. Sistema. Sistema. May na-detect na miyembro ng Huo Luan Zimao. Sistema. Binabati ang host. Umusad ang progreso ng pangunahing misyon. Sistema. Na-detect ang pinuno ng miyembro ng Huo Luan Zimao. Sistema. Binabati ang host. Progreso ng pangunahing misyon. 5. Sistema. Natukoy ang bakas ng Huo Luan Zimao. Sistema. Congrats! +5 sa pangunahing misyon ng host. Sila ay makikita sa plaza ng mga relief. Siguradong may masamang balak. Baka may gagawin silang operasyon. May na-realize ka ba? Sila ba ay tao ni George? Dapat na sa kanila ang grupo. Magkikita sila sa plaza ng mga relief. Duda ko. Mag-uusap sila. May plano laban sa Daxia. Plaza ng mga relief. Bukas ba ito? Pupunta rin ako. Hindi pwede. Delikado sila. Kung delikado, bakit ikaw pang pupunta? Paano ako magiging kampante? Ginang ng presidente, huwag mag-alala. Sisimulan kong protektahan siya. Ikaw? Sino ka nga? Sino ka para magsalita? Ako. Ano ba ang kwenta mo? Isa ka lang bodyguard. Linawin mo muna ang posisyon mo. Pasensya na. Susubukan ko sa susunod. May susunod ka pa ba? Mga babaeng tulad mo, ang galing magkunwari, hindi ba? Sasabihin ko sa'yo, si Chinming ang lalaki ko. Huwag mo pang isipin. Huwag kang maging walang hiya. Alam mo ba? Mo Yuhan, sapat na. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ko. O sige. Pinagtatanggol mo pa siya? Kung ganun, kung wala na akong kwenta, aalis na. Boss Dali, habulin mo siya. Huwag mo siyang pansinin. Pasensya na. Ako ang may kasalanan. Wala kang kinalaman. Iwan ko, anong trip niya? Hayaan mo muna siyang mag-isa. BNM. VBNM. BNM. 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 GADFGHZ times C VBNM DGAGFGHZ times C VBNM Kaya ko to. VBNM. Sasabihin ko na ito ng huli. Ayusin ko yan. Mo Yuan, hindi ako nagdududa sa kakayahan mo. Pero sana matapos mo agad ang misyon. Naalala mo pa ba ang pinangako mo sa akin? Siyempre, naalala ko. Ang nanay mo ngayon, nasa ospital at ginagamot. Sisiguraduhin kung ligtas siya, pero kailangan matagumpay mong tapusin ang misyon. May kompromiso rin akong hawak laban sa'yo.
Kaya pwede kang magpatuloy ng walang pangamba. Ang dapat mong gawin. Alam ko na. Sandali. Gusto kong malaman ano ang sikreto niya. Hindi ko alam. Sabihin ko sa'yo kapag may nalaman ako. Mo Yuhan, sana piliin mo ang tamang desisyon. May 5 minuto na lang. Saktong oras. Sistema. Sistema. Natukoy ang miyembro ng Huo Luan Zhimao. Siya yon. Huwag ganyan. Hindi rin ito mabuti para sa kahit sino. Ano pakialam mo? May karapatan ka ba? Gagawin ko yan. Aalisin ko lahat ng inilagay mong puwersa. Anong magagawa mo? Ganun. Hindi mo kailangan turuan si Chinge kung paano magtrabaho. Sino ka ba para magdikta? Kasalukuyan ng nahihirapan ang mga malalaking kumpanya. Kailangan ko lang magdagdag ng kaunting puwersa at mapapabagsak ko sila ng tuluyan. Pagdating doon, ikaw ang mag-aangkin ng tagumpay. Habang ako naman ay magpupursige sa aking kaligayahan. Win-win para sa ating dalawa. Ay naku. Ikaw napakadayuhan na to. Ang salitang daksya ngayon, mas dumadaloy na ang pagbigkas. Hindi rin mali ang sinasabi mo. Pero paano ko malalaman na hindi mo lang ako niloloko? Kung ako'y madadala mo pababa, wala na ang lahat para sa akin. Pareho tayong mga naglalayon ng malalaking bagay. Hindi naman importante ang personal na galit. Basta tumango ka. Sisiguraduhin kung sagana ang kita mo. Sige, gawin mo agad. Ipapadala ko ang napakaraming pondo sa ilang sandali. Zhao Qing, alam kong ikaw ay talagang nakikilahok sa malalaking gawain. Pero may hiling ako. Sa loob lang isang linggo, gawing magbagsak ang ekonomiya ng Dasha. No problem. Cao Ching, talaga bang pinaniniwalaan mo siya? Hindi naman. Pero kailangan natin ng tagabangga. Ano bang ginagawa ng mga taong to? 3 beses na kaming nakatid. Saka na tayo umakyat. Pukulatin na natin sila. Doon mo malalaman. Hindi pwede. Puno ng tao nila sa taas. Kung papasok ng pabigla, wala kaming babalikan. Huwag maging padalos-dalos. Nasisira ang malaking plano namin. Tara, uwi muna. Pag-usapan natin ang plano. Tara na. Bilisan. Kung hindi dahil kay Zhao Qing, hindi niya inalis ang pondo. Matagal ko nang naitawid to. Bilisan mo, kuya. Hihintayin na lang. Hinintay ko na. Bigyan mo ako ng 1 minuto. Pwede ko nang wasakin sila. Mga higanteng korporasyon yon. Huminto kayo. George, ikaw pala. Chin Ming. Paano ka nakarating dito? Hindi mahalaga kung paano. Ang mahalaga, ikaw ang punyal na yan. Kailangang masagot mo yan sa akin ngayon. Qin Ming. Hindi naman kasing sakit ng ating galit, diba? Ginawa ko rin to para kay Yuhan. Bakit lagi mo akong tinatarget? Kung gusto mong gamitin pa ang kamay mo, tumigil ka dyan. Ikaw, sinasabihan ka. Alis ka diyan. Limang segundo. 5 segundo na lang, tapos na lahat. George, Tapos na lahat. Halika, tumingin ka sa kamera, numiti ka. Ano? Hindi si George ang leader ng Huo Luan Zhimao. Anong sinasabi mong Huo Luan Zhimao? Hindi ko maintindihan. Kung hindi ka leader ng Huo Luan Zi, Mao, bakit mo ako palaging tinatarget? Sinasabi ko sa'yo, maliban sa'yo, sino pa ang laban sa akin? Maring kasama si Zhao Qing. Zhao Qing. Sinasabi ko sa inyo, gawin ninyo agad. Hindi ba kayo nakakarinig? Sabihan ninyo ang mga trader na sagutin ang teleponyo. Ako si Zhao Qing, pakinggan ninyo ako. Mabuti. Maliban sa Hans Group ni Mo Yuhan. Lahat ng iba, putulin ninyo. Gusto kong bumagsak agad ang ekonomiya ng Dasha. Pangulo, medyo padalos-dalos tayo. Baka dapat pag-isipan nyo pa. May negosyo bang walang risk? Sinabihan na kita, gawin mo. Walang dapat na paligoy-ligoy. Wala tayong magandang resulta ngayon. Ibigay mo agad. Kuya Cao Qing, grabe ang aura mo. Huwag kang mag-alala, bro. Hindi kita gagawa ng ganyan. Boss, ito na ang huling kulatra namin. Naniniwala ako sa iyo. Magaling, sasalo kayo sa tagumpay.
Salamat, boss. Xiaoqing, ang lalim ng pagtatago mo. Ilang tao eksakto? Huwag mong intindihin. Kailangan mo lang tanggalin ang leader nila at matatapos mo ang misyon. Sino ang leader nila? Isang babae. Isang kilala mong babae. Mapanlin lang siya. Magaling rin siyang magpanggap. Akala namin ang mapanlinlang at magaling magpanggap. Hindi pala yun isang babae, kundi ikaw. Ngayon lumabas na ang tinatago mo. Hayaan mong kuhanan kita ng close-up. Tapusin ang kasamaan mo. Uminom ka ng sobra at pupunta ka pa rito sa delikadong lugar. Nababaliw ka. Paliv ka. Hindi mo pinapahalagahan ang buhay mo. Ayaw na niya sa akin. Hindi ka pa rin pwedeng pumunta dyan. Napakadelikadong lugar naman yan. Isang buhay lang ang mayroon ka. Ikaw. Kapatid, matulog ka muna ng mahimbing. Ano? Nawala si Chinming. Ano ba ginagawa ninyo? Paumanhin, Hanlao, may grupo ng mga taong hindi kilala. Nakipaglaban sila sa amin. Naantala kami ng konti. Nandyan pa ang kotse niya. Pero tao, hindi namin alam. Wala nang kalokohan. Hanapin ninyo siya. Dali. Nakidnap pa siya? Ang pinakaposibleng gumawa nito ay... Ikaw ang may gawa, di ba? Nagpapabigo ka sa akin. Sabi ko nga ba, ikaw yun. Oo, ako ang nagkidnap kay Chinming. Ano ang gusto mong gawin? At anong kaya mong gawin? Ipadala mo ang lokasyon. Kailangan kitang makita. Sige, panahon na para magtapat. May sorpresa ako para sa'yo. Chairman Lee. Hanlao, tumulong ka. Nasa bingit ng kapahamakan ng Dacia. Huwag kang magpanik, dahan-dahan sabihin mo. Ang Xiayi Chamber of Commerce na pinamumunuan ni Xiaoqing nagsisimula ng kumilos. Maraming negosyo sa Dacia ko ang nasa bingit ng sakuna. At ang mga tao sa Dacia Chamber ay nagkakawatak-watak na. Parang buhangin na nagkalat. Wala akong magawa. Kaya napilit ang hanapin kayo. Ano? Sinabi mong hindi mo makontak si Chinming? Kakaalis lang namin. Hindi naman matagal. Sira na. Hindi ba? May nangyari ba kay Chinming? Ikaw na. Zhao Qing. Tama, ako nga yun. Mahusay kang magkunwaring tao. Hindi yun mahirap. Para sa paghiganti, gagawin ko ang lahat. Nasaan si Chinming? Wala mo naman siyang nasaktan, no? Medyo sobrang pag-aalala mo para sa kanya. Parang lampas na. Huwag mong kalimutan ang misyon mo. Hindi ko nakakalimutan. Ay ako lang manakit ng mas marami pang tao. Dati hindi ka ganito. Bakit biglang naging maawain ka? Akala mo alam mo ako. Sa mundong ito, maliban kay Chinming, ako ang pinaka nakakaalam sa'yo. Bukod sa isa na ina mong kinidnap, mayroon ka ring matagal na nawawalang na kuya. Ang bagay na ito ay halos walang nakakaalam. Sino ka ba talaga? Mo Yuhan. Ito ang pangalang ibinigay ko sa'yo. Ang totoong pangalan mo ay hindi Mo Yuhan. Ito ay Zhao Yuhan. Hindi! Imposible! Noong maraming taon nang nakalipas, iniwan ako ng ama para ipaalaga sa iba. Tapos siya'y nanatili sa Daksha. Nang dalhin ka ng nanay palayo, siya'y naging malungkot. At mula noon, nagpasya ako maghiganti sa Daksha. Pagkaraan ng maraming taon, nagkita tayo minsan. Matapos kitang palitan ng pangalan, naglakbay ako para magpakasikap. Talaga bang ikaw ang kuya ko? Oo, ako ang tunay mong kuya. Huwag kang mag-alala. Ibabagsak ko ang Daksha. Maghiganti ako para sa ama. At pagkatapos, isama ko kayo ng nanay para mamuhay ng malaya. Ang mga intriga noon, sobra na akong pagod. Ikaw ang nagtago sa ating ina. Bakit hindi mo pa sinabi kahit sa akin? Para matiyak ang kanyang kaligtasan. Kaya napilitan akong magsinungaling sa'yo. Kasabay nito, ito rin ay isang pagsubok. Sasaluubin mo kay Chinming. Malinaw ang paninindigan ko. Hindi siya papayagan. Ulitin mo nga. Ulitin mo nga. Kahit ano pa man, hindi ko hahayaang maging bahagi si Chinming. Sino si Chinming? Siya ang apo ni Chin Aotian.
Ang ating ama sa madaling salita, napunta na sa kamay ni Chin Aotian ng ating ama. Ngayon sasabihin mong, para sa apo ng isang kaaway, bubuyagin mo ang ating ama? May tapang ka bang sumama sa akin sa puntod ng ama natin at sabihin sa kanya, Ama, Tama, ang ating ama ginawa iyon para sa atin, para sa iyo at sa akin, pati na rin sa ina. At ngayon, sasabihin mong para kay isang Chinming, si tatakalin mo ang iyong sariling pamilya? Sa palagay mo ba tunay na mahal ka ni Chinming? Ang mahal niya ay ang katawan mo lang. Malapit na tayong magwage. Si Chinming ay kailangang alisin. hindi ko alam. Gusto ko ng katahimikan. Hindi kita pipilitin. I-digest mo muna ng mabuti. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Hindi ata tama ito. Hindi siya baka miyembro ng Huo Luan Jimao ba? Alam mo naman na hindi ako maniniwala agad. Tahimik siyang umiupo at hindi kumikibo. Baka sinusubukan lang niyang akitin ako. Sige, paglalaruan kita. Sistema. Natukoy ang miyembro ng Hu Luan Jimao, Vanguard. Sistema, binabati kita. Host. Sistema, progress ng pangunahing misyon, plus 10, Vanguard. Yung taong na picture ko dati. Pero hindi naman ganun kataas ang level niya. Opo, Panginoon. Miyembro ng Hu Luan Zimao. May sistema sila ng mga level. May mga kapitan. Vanguard, executives, at mga leader. Ayon sa iba't ibang antas, iba't ibang misyon ang ibinibigay. Ang mga nasa Vanguard level ay bihasa sa pagkukunwari, et SA intelligence, et assassination tasks. Ah, ganun pala. Talaga namang nadiskubre ko sila. Baka nga, maari pa nga nilang dalhin ako sa kanilang pugad. Sige, gagamitin ko ang kanilang plano laban sa kanila. Sisiguraduhin kong malulunod silang lahat. Ay, wala namang panganib sa akin, di ba? Hindi kagaya nung huli. Kahit kano pa kalalim ang sugat, Papagalingin kita agad. maganda. Nawawala ka na ba sa isip? Wala ka bang takot mamatay? Ang himbing ng tulog niya. Nagising na ba siya? Hindi. Nilagyan mo siya ng gamot. Paano siya magigising? Tama rin. Sapat pa para sa isang elepante. Matutulog siya ng buong araw. Hindi yan kayang labanan ng ordinaryong tao. Narinig ko na kayo'y halos handa na ang mga paghahanda. Nagsimula na ang plano A. Kung mabigo, meron pang plano B. Pero ang leader, hindi sinabi sa amin ang ruta ng pagtakas. Baliw talaga siya. Bukod sa misyon, wala kaming puwang sa paningin niya. Ano naman tayo gagawin? Hoy, Sa wakas, naisip na niya. Sige, kukunin kita mamaya. Sino yan, Chinga? Si Mo Yuhan, ang hangal na babae. Siya mismo ang gagawang patayin si Chinming. Aba, may magandang palabas na. Tara na. Chinming. Ayos ka lang ba? Inabahan na ako. Ano? Inahimbing mo ang bantay. Kaya ngayon ka lang tumawag sa akin. Sige, sabi mo. Action agad ako. Sige, gawin natin yan. Chinming sa wakas, lumitaw ka na. Oo. O sige, gets ko. Alam ko. iwan mo sa akin. Naintindihan. Sige. Ayos! Kumusta? Gumising na ba siya? Wala siyang dala. Kuya Ching, posible kaya pinalit niya ang kamera. Inilagay niya ito sa loob ng katawan. Pag gagamitin, ilalabas at babalik sa laki. Hindi posibleng. Paano pa siya makakakuha ng litrato? Gusto mo pa ba ipasuri ko ulit? Baka nga. Tinago niya ang kamera sa loob ng katawan. Jiang Yiying, naku! Hindi na. Sayang lang ang oras. Sige, Kuya Ching. Chinming, Bubunurin ako ng asawa ko. Bakit naman? Hindi pa siya pwedeng. pasensya na kuya. Si Chinming ang naging demonyo sa isip ko. Sobrang sakit. Sobrang bigat. Hindi ako makahinga. Kailan naging kuya niya si Zhao Qing? Wala yan, kapatid. Huwag kang mag-alala.
Tutulungan ka ng kuya na tanggalin ang demonyo sa puso mo. Kailangan lang ng kaunting oras. Sige ba? Gising ka, Chinming. Kailangan nating mag-usap. Ikaw pala. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Chinming, napansin ko, talagang gusto ko pa rin ng itsura mong gulat at naguguluhan. Dati lagi kang tila laging sigurado na panalo. Nakakainis na. Tingnan mo ka ngayon. Ang totoo mo naman. Mo Yuhan, bakit nandito ka rin? Nahuli ka rin nila? Chenming, ang huluan Jimao na hinahanap mo? Ako iyon. Nilapitan kita dahil gusto kong magigante. Eos! Dumating si Mo Yuhan para iligtas ako. Hindi alam ni Zhao Cheng. Matagal ko nang nakuha si Mo Yuhan sa camera. Hindi siya ang Huo Luan Zimao. Sasabihin ko na ang totoo, Chinming. Si Mo Yuhan, ang tulay kong kapatid. Dumating kami rito para pabagsakin ang Daxia. Dati muntik na siyang mapaniwala sa peke mong pag-ibig. Ngayon, tuluyan na siyang nagising. Alam na niya kung ano ang mahal. Hindi. Mo Yuhan, huwag mong paniwalaan ang sinasabi niya. Pinaglalaban ka lang niya sa amin. Mahal kita. Totoo yan. Sapat na, Chinming. Tigilan mo na ang mga kasinungalingan. Ang mahal mo lang ay ang katawan ko. Aalis na ako, asawa. Ang galing ng acting mo. Ang sampal na ito para sa kapatid kong babae. Sasabihin ko sa'yo, kung susunod ka at ibibigay ang kamera, baka pakawalan pa kita. Zhao Cheng. Tinutulan mo kami. Zhao Cheng. Ginagawang palabas mo lang. Chinming, huwag ka nang maging matigas. Papunta na ang lahat sa katapusan. Ano pang pinipilit mo? Akala mo makakaligtas ka pa ngayon? O akala mong kaya mong patayin kami? Xiaoju umalis na. Walang dahilan makipagsabuatan sa kanya. Chinming, kung ibibigay mo lang ang kamera, ginagarantiya ko sa'yo, pera na hindi mo mauubos sa buong buhay mo. Babalikan ka namin at maglilihis ka palayo. Kumpleto na ang lahat. Pagka hindi mo ako ganong kilala, mas naniniwala ako sa malumanay na paraan kaysa sa pamimilit. At hindi talaga pwedeng pag-usapan to. Kung luluhod kayo at hahangin ninyo ako ngayon, baka isa sa alang-alang kung palampasin kayo. Chinming, nagkakamali ka ba? Bihag kita ngayon. Huling pagkakataon ko sa'yo. Ibigay mo ang kamera. Hindi magbabago ang inalo kong kondisyon. Kung hindi, hintayin mo si Dr. Wang. Bubuksan nila ang utak mo. Kukunin nila mismo mula sa loob ng utak mo. Sabi nila sobrang liit ng super chip. Baka nasa ulo niya yon. Kaysa sa'yo, syempre mas magtitiwala siya sa asawa niya kaysa sa'yo. Sabi niya, hindi ka kapatid ko. Sigurado hindi ka nga. Mukha ba akong madaling lokohin? Zhao Cheng! Huwag mong akalain na ikaw lang ang tuso. Sabihin mo na, ano ba talaga ang plan B ninyo? Kung hindi, wala akong pakialam na panurin kayo. Ako, si Zhao Ching. Hindi ako yung klase na yon. Kahit isama man ako, hindi ko pa rin sasabihin. Daxia ay tiyak na malulugmok magpakailanman. Tara, gawin mo na ang dapat mong gawin. Tara, gawin mo na ang dapat mong gawin. Ang nakakatuwa naman, sobra. Kung hindi nila alam, iisipin nila na sobrang makatarungan kayo. Para sa plano. Handa akong gawin ang lahat ng kailangan. Alam ko, ikaw ay baliw. Pero kahit baliw ka, wala yan sa akin. Para ipagtanggol ang lupain ng Dasha, aalisin ko kayong mga mananakop lahat. Walang matitira. Sistema. Natukoy ang leader ng Huo Luan Jumao. Sistema. Binabati kita. Main mission progress plus 50. Ano? Zhao Cheng ay hindi ang leader ng Huo Luan Jimao. Sistema. Opo, Panginoon. Sistema. Natukoy ang Huo Luan Jumao. Sistema. May isa pang leader. Sistema. Tapusin agad ang pagkuha ng larawan. Ang bilis ng pagguho ng kapalaran ng Dasha ay bumibilis. Kulang na lang isang tao. Kailangang mahanap siya. Dapat ikaw ang inapo ng leader na nasa dilim. Talaga, may kuya ko. Nakita ko mismo na pinatay siya ng iba. Hindi ko sinabi ang lihim na to kahit kanino. At ang pangalang Mo Yuhan ko mismo ang kumili. Ikaw. Simula ngayon, tatawagin ninyo akong Mo Yuhan.
Ayos ba? Nahuli niyo ba yung lumabas? Pasensya na, Kinming. Tumakas na ang tao. Paano siya nakatakas? Hindi ba't sinabihan ko na kayo ng maaga na humarang rito? Hindi namin alam saan sila nanggaling. May ilang sasakyan ng mga nakaitim. Dinala nila siya. Pero kalma ka lang. Nagpadala na ako ng nagbabantay sa kanila. At may isa pang pinuno ng Hall Luan Jimao. Baka si Jiang Yiying ang tumakas? Hindi siya. Imposible. Sino nga ba siya? Asawa, nahuli ba natin siya? Nakatakas siya dahil sa kanya. Nasaan si Zhaoqing? Nang lumabas ako, nakita ko siyang nakahiga na sa lupa. Ay, naku. Hindi pwede. May tanong pa ako sa kanya. Nasaan ang tao? Kanina, nandyan pa siya. Baka tumakas siya. May loko siya para lumabas. Grabe ka, Zhaoqing. Kailangan natin siyang mabilis matagpuan ang kinaroroonan ni Zhaoqing. Kung hindi, delikado ang magiging epekto. Maghihiwalay tayo. Mas mabilis yon. Mo Yuhan, alam ko matalino ka. Pero si Zhaoqing talagang baliw. Huwag kang mag-alala. Ipaalam ko agad sa'yo pag may nakita ako. Sige. Maghiwalay tayo ng aksyon. Magingat kayong lahat. Mga kasama, tandaan ninyo ang sandaling ito. Mamaya pag kumilos na si Pamulot Zhaoqing, ang kalakalan ng dosya ay tuluyang babagsak. At tayo ay magiging walang kamatayang monumento ng negosyo ng mga siya. Ngayon, mangyaring anyayahan ng Panggulo na magsalita. Ang tagumpay natin ngayon ay dahil sa inyo lahat. Sundin ko ang napag-usapan natin, ibibigay ko pa isang dagdag na 100 milyon sa bawat isa. Ang Zhangcheng ay ang ekonomikong ugat ng Dasha. Ngayon, malapit nang mapasa kamay natin. Huwag kang magpanggap. Huwag kang magpanggap. Shenming, paano ka nakarating dito? Matagal na kong inasahan kung saan ka magtatago. Pinag-aralan namin ang mga posibleng taguan mo. Inuna naming mag-deploy sa Jiangcheng. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagsisiyasat, natuntun namin na nandito ka. Akala mo makatatago ka sa Jiangcheng. Ang Jiangcheng mula pa noong sinauna ay pag-aari ng aming Dasha. Hindi ito bagay na maaring galawin ninyo. Zhaoqing, natlo ka na, sumuko ka na. Shenming, papatayin kita. Makakakita ka pa ba ng araw bukas? Ang sinabi ko kanina, valid pa rin. Sabihin mo sa akin ang buong plano mo. Pag-iisipan kong iwanan kang buhay. Nakakatawa naman. Akala mo ba nanalo ka na? Zhaoqing! Wala na kayong pag-asa. Huwag kayong magpadala sa pagkabulag ninyo. Ako na ang humabol ng ugnayan sa iba pang miyembro ng lihim na pamilya. Matatag ng ekonomiya ng Dasha at hinuhuli na ang mga puwersa ninyo. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Ang tanging magagawa mo ngayon ay magsisi at sumuko. Hindi mangyayari. Inaral ko ang inyong lihim na angkan. Hindi karaniwan na magsanib puwersa ang Daksha. Iyon kapag walang panlabas na kalaban. Kapag may panlabas na pag-atake, laging nagkakaisa ang Dasha. At sabay-sabay na lalaban sa iba. Hindi ako naniniwala. Gawin mo na kung gusto mo. Tapos na. Anong nangyari? Sabihin mo ng maayos. Kuya Zhaoqing, nabigo ang Plan A. Si Zhaoqing, ako na ang bahala. Ang mga natitira, makinig kayo. Hindi ko iniintindi kung ginawa ninyo yon dahil sa kasakiman o dahil sa iba pang dahilan. Mula na nagkanyulo kayo sa Daksha, hindi na kayo dapat umiral. Unahin ko munang tapusin ang mahalagang bagay. Pagkatapos, ayusin ko kayo. Dalhin siya. Oh. Ang hangin rito, maganda. Gusto nyo ba akong ipahimlay dito magpakailanman? Zhaoqing, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ano ba ang Plan B? Shenming, akala mo ba sasabihin ko sa'yo? Zhaoqing, kahit hindi mo sabihin, may paraan ako para malaman ang lahat. Ipapakita ko sa iyo ng personal. Wawasakin ko ang masamang plano ninyo. Shenming, minsan, mas lalo akong nagugustuhan yung misteryosong kumpiyansa mo. Akala mo kayang basahin ng lahat, no? Ngunit sasabihin ko sa'yo. Mali ka. Anong ibig mong sabihin? Halimbawa, ang pinuno ng Ho Luan Zimao. Akala mo isa lang, di ba? Pero sasabihin ko sa'yo, 18 taon na ang nakalipas. 2 na sila noon. Isa sa liwanag, isa sa dilim. Nagpapakaugnay. Nasa isang mahalagang hakbang na tayo. Walang masama kung sasabihin ko sa'yo, kahit na umabot na. Ngayon,
18 taon mula noon, ang mga pinuno ng Huo Luan Zimao ay pareho pa ring dalawa. Ako ang Ming. Ngayon hulaan mo, sino ang nasa dilim? Isang liwanag. Isang dilim. Tama. Talaga. Isa liwanag, isa dilim. Nakaalalay ang kapalaran ng Dasya sa hinaharap. Isang pag-ibig na habang buhay at napakahirap matagpuan. Ano ang pipiliin mo? Kahit dati man, natutulog siya sa tabi ng kama mo. Sinusuklob ka ng matatamis na salita. Pero kapag hawak mo na ang baril, itinutok mo ito sa kanya. Magagawa mo bang papatayin siya? Boss, huwag kang magpaloko sa kanya. Si Mo Yuhan ay minsang nagligtas ng buhay mo. Paano niya magagawa na siraan o ipahamak ka? Hindi ko man siya masyadong gusto. Pero naniniwala ako, hindi siya gagawa ng bagay na makakasama sa'yo. Mo Yuhan. Tama. Si Mo Yuhan ang babaeng ito. Ginawa niya tayong laruan lang. Hindi niya sinabi sa killer ang tunay niyang pagkakakilanlan. Delikado man ito. Epektibo pa naman, di ba? Nasa plano na niya ang lahat. Huwag kang magpadama ng kasalanan sa iba. Anong ebidensya mo na siya ang gumawa nito? Noong gabing lumabas ang killer, pumunta agad si Secretary Chang sa bahay ni Mo Yuhan para hanapin siya. Hindi nagtagal. Dumating na ang killer. Nakita ito mismo ni Jiang Yiying. Tama yan. Nung araw na yon, talagang nakasalubong ko si Jiang Yiying sa huli. Pero nakuhanan ko si Mo Yuhan at walang reaksyon ang sistema. Hello? Ang taong tinatawag mo Ay hindi available sa sandaling ito. Hindi siya tumutugon, di ba? Chiming! Alam kong pinaghihinalaan mo rin si Mo Yuhan. Kaso, naloko tayo ng pareho. Pagkatapos ng insidenteng killer, ako mismo ay nawalan ng pagdududa sa kanya. Kahit pa nagpanggap siya na ako'y kanyang tunay na kapatid at kinuha ang mga tao ko sa aking teritoryo, hindi ko na siya pinaghihinalaan. Naiwan akong ginagago ng paulit-ulit. Ang tinutukoy mo, yung nagdala sa akin kay George. Tama. Siya ang sinusend ni Mo Yuhan sa tabi mo para ilihis ang atensyon mo. Chinming mukhang, hindi ka naman ganun tanga. Sayang, kasing lungkot mo gaya ko. Parang isang tusong lubo. Tuso! Palagi niyong binabalak laban sa atin. Akala mo ba na maniniwala ako sa mga sinungaling mong kwento? Bahala ka kung maniniwala ka. Gusto ko lang maglabas ng saloobin. Anong meron? Hindi, di pwede... Naubos ang lahat sa Hans Group. Mo Yuhan, ikaw talaga. Hoy! Xiao Qing, anong ginawa mo kay Master Mei? Chinming, huwag kang mag-alala. Natutulog lang siya sandali, antok lang. Aminin ko sa'yo, kung susubukan mong saktan si Master Mei, hinding-hindi kita palalampasin. Chinming, gusto mong makita si Master Mei na buhay? Sige, sabihin mo kung nasaan siya. Ayos, hihintayin kita. Hello, nandito na ako. Nasaan ka? Tinutuwa mo ba ako? Ano ba, boss? Tila tumakas na si Zhao Qing mula sa atin. Hello? Aking magandang kapatid na babae. Nasaan ka ngayon? May kinalaman ba yan sa akin? Huwag kang maging malamig. Magkahawid pa rin naman tayo, magkapatid. Ganito na lang lumabas ka. Magkita tayo. May ipapagawa akong deal sa'yo. Anong deal? Ibigay mo sa akin ang detonator. Ibabalik ko sa'yo si Chinming. Hindi ko alam kung tanga ka o sobra kang kumpiyansa. Daklot mo si Chinming, pero voluntaryo niya yon. Kung ayaw niya, walang makakapigil sa kanya. Pinapayo ko, pakawalan mo na siya. Mag-ingat ka, maglalaro ka ng apoy, at ikaw ang masusunog. Tunay ngang pag nabanggit si Chinming. Pumapalabas lang ang mga salita mo. Sige, sabihin mo, ano ba ang kailangan mong gawin para ibalik ang detonator at ibalik sa akin? Handa akong bayaran ang kahit anong presyo. Sa totoo lang,
Pareho lang pala ang huli nating layunin. Hindi ba? Zhao Qing. Boss, hindi mo sinasagot ang tawag ni Zhao Qing? Alam ko na kung nasaan siya. Nasa Wanshishan. Pagkatapos makialam ang mga lihim na pamilya, ang ekonomiya ng Dacia ay naging hindi matitinag. Kung susubukan ni Zhao Qing na sirain ang kapalaran ng Dacia, hahanapin lang nila ang Dragon Vein. At sisirain yon. At ang Dragon Vein ng Jiangcheng ay nasa Wanshishan. Sistema. Mukha ni Mo Yuhan. Sistema. Katulad ba ng Sekretaryo Zhang? Sistema. Pareho bang na-edit? Sistema. Kaya hindi na-recognize. Sistema u Panginoon. Ah, ganun ba? Dapat na kong naisip to. Zhao Qing! Qinming, huwag kang lalapit. Huwag talaga. Sumigaw ka! Bakit tumigil ka sa pagsigaw? Sandali, papababa ko si Qinming para samahan ka. Dumating ka na rin! Mo Yuhan! Di ba sobra kang nagpapakalambing sa kanya? Akala mo mahal ka talaga ni Qinming? Nilalaro ka lang niya. Naniniwala ka pa sa pag-ibig? Ang bait-bait mo talaga. Nailigtas ko si Master May. Gusto ko lang magbayad ng konting kasalanan. Tungkol ba sa paniniwala ko sa pag-ibig? Wala kang pakialam. Sige na nga, mag-ingat sa pagbaril. Kung may usapan tayo, pwede namang pag-usapan. Kunin mo ang lubid sa lupa. Ihagis mo at itali. Hindi ba masyadong delikado to? Dali na! O na! Sino ang pumutok ng baril? Zhao Qing. Hindi sigurado. Baka si Mo Yuhan. Doon nang galing ang putok. Tara, umalis na tayo. Ang sampal na to, inaksyon ko para sa ina ko. Ang sampal na to, inaksyon ko para sa sarili ko. Ang sampal na to, inaksyon ko para kay Qinming. Halika, kung may lakas ka, ibigay mo ng buo. Barilin mo ako! Sasabihin ko sa'yo, hindi pa ako nakaranas na ganito sa buhay ko, ng ganitong kahihiyan. Anong karapatan mo? Dahil lang ba tinatawag mo ako na Mo Yuhan? Hindi mo lang yata kayang bitawan siya. Papatayin ko ba yung maliit mong mister na si Qinming? Gusto mo kuhanin ang detonator ko? Yan ba ang point mo? Pasabugin ang Dragon Vein ng Dacia, di ba? Kung pareho ang target natin, bakit ka pa nagpapakahirap na gurayin ako? Iba kasi ako kaysa sa'yo. Iba talaga. Pareho tayong sumisira ng kapalaran ng bansa. Ano pang nilalaro mo sa harap ko? Hindi ko sinabing ako ang mabait. Pero kahit papaano, sinisikap kong bawasan ang kasalanan ko. Samantalang ikaw, handa kang gumawa ng kahit anong paraan para makuha ang layunin mo. Mabibilang mo ba lahat ng nagawa mong kasamaan? Ano? Pagdating mo sa Dacia, ilan na bang pinahirapan mo? Isang tagumpay mo, 5 sugat ang maiiwan. Para matapos ang misyon, gagawin ko kahit ano. Ang galing mo naman magpinta ng gintong mukha sa sarili. Mukhang nakalimutan mo na tayong dalawa parehong maruruming mananakop. Kahit napipilit ako, aaminin ko yan. Ikaw din, pareho lang tayo. Akala mo dahil pinipilit ka, naging dakila ka na? Buhay ng nanay mo, buhay din yan. Ang buhay ng asawa at anak ko, hindi ba yon buhay din? Akala mo talaga maniniwala ako? Doon na lang tayo huminto, Zhao Qing. Bago ka tuluyang mawala sa mundong ito. Mag-iwan ka ng kaanting totoong bagay para sa sarili mo. Maging mas malinis ka naman. Mo Yuhan. Mahal, dumating ka rin pala. Mo Yuhan. Huwag kang lumapit. Itinutok mo ang baril sa akin. Ano ngayon? Ikaw din, hindi ba may dalang baril? Kumusta si Master May? Huwag kang mag-alala. Hindi siya patay. Nawalan lang ng malay. Hindi ko gustong nandito ka. Bakit mo ako pinagtaksilan? Kung inyusig kita, hindi ka sigurong mabubuhay hanggang ngayon. Pero pumili ka pa rin ng daan na sulungat sa akin. Asensya na. Wala akong ibang pagpipilian. Bakit? Nasa kamay ng tao ang kapalaran. Para sa iba, ganito talaga. 2 pagpipilian lang. Wala akong pinipili. You Mo Yuhan. Ihulog mo ang baril. Maari tayong mag-usap ng maayos. Umabot na tayo sa puntong ito. May pag-asa pa ba na maibabalik ang lahat, Qinming? Alam mo ba na sinisira mo ang lugar na ito sa ginagawa mo? Ganon ka rin. Huwag kang mag-alala, mahal. May exit dito. Pero mula nung pumasok ako sa Dacia, hindi ko inakala na makakaalis akong buhay. Ngunit dahil sa aksidente mong ito, naginulo ang plano ko. Napamahal ako sa buhay.
Gusto kong makasama ka ng maayos, pero hindi ko kaya. Bakit? Sasabihin ko sa iyo kung bakit. 19 taon na ang nakalipas. Ang ama niya pumasok sa daksya. Nasa kamay ng lolo mo. Di naglaon, namatay din ang lolo mo dahil sa lason. Kayong dalawa ay mga magkaaway. Manahimik ka. Iyan ay galit ng nakaraang henerasyon. Ngayon, kailangan lang pasabugin ang Dragon Vein ng Mount Wansi. Sa ganitong paraan, maaring wasakin ang kapalaran ng Dasha. Ano pang hinihintay mo? Pasabugin mo na! Pabagsakin mo na yan! Hindi, Mo Yuhan. Huwag mo akong pilitin. Mo Yuhan. Shinming, hinabol mo ako hanggang rito. Hindi mo kayang pakawalan ako. Oo, syempre. Isuko ang detonator. Gusto mo bang malaman kung bakit nasa bundong ito ang aking ruta pagtakas? Alam ko. Gusto mong ilibing dito sa lugar na maganda ang tanawin? Hindi. Kasi dito, naa-shield ang brainwaves. Hindi ka makakakonekta sa sistema. Pinatay ko na ang kalaban na may sistema. Hindi ka iba ngayon. Chinming, bakit tayo umabot sa ganitong punto? Dahil pareho tayong may pinaglalaban ng bagay, magkaiba ang paninindigan natin. Tulad ng sinabi mo, wala tayong choice. Huwag na nating pag-usapan yan. Gusto ko lang malaman na yon. Nagmahal ka ba sa akin? Paano ka? Kalimutan na. Hindi mo nararamdaman. Walang silbi ang sabihin ko pa. Hindi mo naiintindihan. Minsan, ang sagot na gusto pakinggan ng babae at ang hindi niya maririnig ay magkaiba ng magkaiba. Sasabihin ko sa'yo, sumuko ka na. Kahit ilang taon pa man, kahit 10 taon, hihintayin pa rin kita. Hindi kita papayagang sumuko. Mo Yuhan. Wala pagkabata, hindi pa ako natalo. Kung hindi mo ako papatayin ngayon pag-uwi mo, agad kong gagawing muling bumagsak ang ekonomiya ng Dasha. Susubukan kong sabugin muli ang Dragon Vein. Pagdating noon, hindi na makabangon ang Dasha. Ang kapalaran ng bansa ay babagsak ng malaki. At ikaw ay magiging kahihiyan at salarin ng Dasha. Mo Yuhan. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang pumilit sa akin. Paralin mo. Sige, tama na. Alam ko, hindi kita mapapapigil. Ganun ang buhay, hindi ba? Nakakasawa na yung paligsahan, hindi ba? Kung may susunod na buhay, sana tayong dalawa ipanganak na lang sa ordinaryong pamilya na hindi kailangang magdala ng ganito karami. Simple lang. Masayang mabuhay.